Invincible Divine Sword Chapter 1721 hanggang 1730. Gayunpaman, kalalabas lang ni Yang Xiaotian sa pangunahing tuktok at hindi kalayuan nang makasalubong niya ang isang grupo ng mga master ng Demon Sect na maingat na sumusulong sa kalsada. Ang grupong ito ng mga master ng Demon Sect ay malinaw na patungo sa pangunahing tuktok ng Silver Demon Ridge. Nagulat silang lahat nang makitang lumabas si Yang Xiaotian mula sa pangunahing tuktok ng Silver Demon Ridge. Diyos ng Bagyo, ang rurok ng kaharian. Ika-10 antas ng Dao. Ang mga Demon Sect Master na ito ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Isang Dao Realm, talagang nilinang ang tuktok ng Diyos ng mga bagyo. Ang isa sa kanila ay biglang hinawakan si Yang Xiaotian gamit ang isang kuko, anak, halika rito. Malinaw, gusto niyang hulihin si Yang Xiaotian at gamitin siya bilang ginipig para sa pagsasaliksik. Gayunpaman, nang malapit na niyang mahuli si Yang Xiaotian, isang gintong apoy ang lumitaw, na hindi lamang nagpakalat sa lakas ng kuko ng Master ng Demon Sect, ngunit napailing din ang kalaban. Ano? Nagulat ang lahat ng mga Demon Sect Masters at tumingin sa gintong higanteng tripod sa katawan ni Yang Xiaotian. Ito ba ay isang high-grade daw holy weapon? O top-grade daw holy weapon? Pagkatapos, ang isa sa kanila, na may nagliliyab na mga mata, ay biglang inatake muli si Yang Xiaotian, makipagkamay at basagin ang depensa ng higanteng tripod na ito. Kunin ang higanteng tripod na ito at ang batang ito nang magkasama. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya ang gintong higanteng tripod na bumagsak sa hangin, hindi mabilang na daw ron ang lumipad palabas sa tripod, ang 9 na antas ng Dao Holy Water ay nasunog, at ang Dao Thunder ay bumagsak. Dao Mia 10 Strike. Boom! Maliwanag ang langit at lupa. Ang pilak na demonyong enerhiya ay sumabog. Mahigit 100 ng mga demonyong master ang lahat ay tinamaan at nabasag sa kailaliman ng lupa. Sumabog ang lupa. Bago lumabas ang mga demonyong master na ito sa hukay, muling nahulog si Dingye Dao Mia 10 Strikes. Pagkatapos ng ilang welga, lahat ng mga demonyong master na ito ay nahiga sa malalim na hukay. Malamig na tiningnan niyang Xiaotian ang mga katawan ng mga demonyong master na ito, hinanap ang mga artifact sa kalawakan sa lahat, sinunog ang kanilang mga katawan ng isang banal na apoy, at pagkatapos ay umalis. Sa paghusga sa kasuotan ng mga demonyong master sect na ito, ang kabilang partido ay ang master ng Jiesha Palace sa tabi ng Xingluo Empire. Ang Jiesha Palace ay ang unang sekta ng demonyo sa Xingluo Empire. Ang mga master ng Jiesha Palace ay pumunta sa Yinmo Ridge para sa kuweba ng Silver Demon Monster. Habang nag-iisip, binuksan ni Yang Xiaotian ang space artifact ng lahat. Napakaraming 10 grade daw holy water at lower grade daw holy stone sa loob. Mayroong higit sa 1,000 bote ng 10 grade daw holy water para sa higit sa 100 tao. At mayroong higit pang lower grade daw holy stones, higit sa 30 milyon. Napakayaman ba ng mga master ng Jiesha Palace na ito? Bukod sa 10 grade daw holy water at lower grade daw holy stones, marami ring sikreto sa holy skills. Ngunit karamihan sa kanila ay antas 7 o 8, at mayroon lamang isang antas 10. Nang bumalik si Yang Xiaotian sa orihinal na ruta, nakita niya si Lao Lu na mabilis na lumilipad patungo sa gilid na ito mula sa malayo. Malinaw, narinig din ni Lao Lu ang malakas na ingay ni Dingye Dao Mia Shijie. Nang makitang ligtas at maayos si Yang Xiaotian, napahinga ng maluwag ang tense na puso ni Old Lu at lumapit siya, Young Master. Ayos lang. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at sinabing, nakilala ko ang mga master ng Nine Evils Palace, ngunit lahat sila ay hinarap. Ang Nine Evils Palace. Nagulat si Old Lu. Tumango si Yang Xiaotian, dapat din silang pumunta sa pangunahing tuktok ng Yinmo Ridge. Matapos makipagkita kina Zhuo Meng, Li Gu at iba pa, nagpatuloy si Yang Xiaotian at ang iba pa sa kanilang paglalakbay. Bagamat ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm ay isang top-level na banal na kasanayan, pagkatapos ng mahigit 10 araw, si Yang Xiaotian ay nag-practice pa rin ng 5 Elements Heavenly Buddha Palm hanggang sa tuktok. Sa isang palad, lumitaw ang Heavenly Buddha. Ang lakas ng palad ay bumagsak sa lupa, na para bang may tatak sa lupa, at walang puwersa ang makakapagbura dito. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Buddha Cave, ang kanyang Chaos 5 Elements Escape Technique, Sun Holy Body, Heavenly Dao Holy Body at iba pang pangunahing banal na katawan ay napabuti din. Ang Buddha Cave, na nakatayo sa isang bundok ng Buddha, ay may maliit na pasukan at labasan, at maaari lamang tumanggap ng 3 o 4 na tao sa parehong oras. Ang Buddha Cave ay napapaligiran ng mga gwardya ng 10,000 Buddha Sect. Maraming mga alagad ang dapat magpakita ng pinakamataas na kasanayan sa Budismo upang makapasok sa kuweba ng Buddha. Nang pumila na si Yang Xiaotian para isagawa ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm, isang grupo ng mga Buddhist master ang biglang lumipad mula sa malayo. Ang binata na nangunguna, bagamat kalbo, ay gwapo, nakasuot ng jade gold cassock, at napapaligiran ng grupo ng mga gwardya. Si Lin Xin, ang Golden Emperor Buddha. Si Lin Xin, ang Golden Emperor Buddha, ay ang batang master ng 9 Zen Buddhism. Siya ay ipinanganak na may mga buto ng Buddha at katawan ng Buddha, at ang kaliwanagan ng kanyang Buddha ay napakataas. Anumang kasanayan sa Budismo at kasanayan sa Budismo ay maaaring matutunan sa pamamagitan lamang ng panunood sa kanila ng ilang beses. Sinasabi pa nga ng ilan na ang Lin Xin na ito ay nagsanay ng buong 10 pinakamataas na kasanayan sa Budismo.
Dumating ang Golden Emperor Buddha upang pumasok muli sa kuweba ng Buddha. Sa huling pagkakataon na pumasok ang Golden Emperor Buddha sa 10,000 Buddha Hall, na-activate niya ang 1,000 Buddha statues. I wonder kung ilan ang maaari niyang i-activate sa pagkakataong ito. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Napag-usapan ang lahat. Ang Buddha Cave ay kabilang sa Wanfo sect. Ang nagtatag ng Wanfo sect ay umalis sa isang Wanfo hall sa lalim ng kuweba. Sinasabing kung sino ang makakapag-activate ng 10,000 Buddha statues sa Wanfo hall ay makakakuha ng Wanfo golden body na iniwan ng founder ng Wanfo sect. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa Wanfo golden body. Kung tungkol sa kung anong mga kayamanan ang mga ito, walang nakakaalam. Matapos pangunahan ni Lin Xin ang isang grupo ng mga lalaki sa kuweba, dali-dali siyang pumunta sa harapan ng kuweba ng Buddha at agad na nagsagawa ng pinakamataas na sagradong kasanayan ng Budismo. Ang pinakamataas na sagradong kasanayan ng Budismo na kanyang ginawa ay tinatawag na 1,000 Buddha hands. Nang gumalaw ang kanyang mga kamay, lumitaw ang 700 mga kamay ng Buddha. Bagamat 700 lamang ang mga kamay ng Buddha, hindi 1,000, namanghari nito sa mga tao sa paligid. Binabati kita sa Golden Emperor Buddha para sa kanyang karagdagang pag-unlad sa 1,000 Buddha hands at para sa pagbagsak sa kaharian ng pagiging perpekto. Nang makitang ang 1,000 Buddha hands ni Lin Xin ay umabot na sa 700, isang elder ng 10,000 Buddha sect ang bumati sa kanya ng nakangiti, ang Golden Emperor Buddha ay karapat-dapat na maging numero 1 batang Budista sa Sanqing Continent. Ilang taon na ang nakalilipas, ang Golden Emperor Buddha ay dumating sa Buddha Cave at umabot lamang sa 600,000 Buddha hands. Ngayon ang 1,000 Buddha hands ay umabot na sa 700, at ang pag-unlad ay kamangha-mangha. Si Lin Xin, ang anak ng Golden Emperor Buddha, ay yamakap sa kanyang mga kamao at ngumiti, "Elder, napakabait mo." Kahit mahinhin ay hindi pa rin maitago sa mukha niya ang pagmamalaki. Malinaw, lubos siyang nasiyahan sa pamagat ng unang tao ng nakababatang henerasyon ng Budismo sa Sanqing Continent. Pagkatapos magsalita ni Lin Xin, ang anak ng Golden Emperor Buddha, naglakad siya patungo sa Buddha Cave. Noong huling pagkakataon, nakapasok siya sa 10,000 Buddha Hall at nag-activate ng 1,000 Buddha statues. Sa pagkakataong ito ay siguradong i-activate niya ang 1500. Tulad ng paglalakad ni Lin Xin, ang anak ng Golden Emperor Buddha, patungo sa Buddha Cave, pumunta rin siyang Xiaotian sa harapan ng Buddha Cave at ipinaliwanag ang kanyang intensyon sa master ng 10,000 Buddha sect. Nang marinig na siyang Xiaotian ay papasok din sa Buddha Cave, magalang na sinabi ng elder ng 10,000 Buddha sect, "Pakipakita sa akin ang isang pinakamataas na kasanayan sa Budismo." Agad na pinaandar niyang Xiaotian ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm at sinampal ito sa kawalan. Nang maalis ang lakas ng palad niyang Xiaotian, biglang yumanig ang nakapalibot na espasyo, at isang malaking gininto ang kapangyarihan ng palad ng Buddha ang nakatatak sa kawalan, at ito ay pumutok sa 5 kulay na liwanag. Sa print ng palad, talagang mayroong isang makalangit na Buddha na nakaupo na naka-cross-leg. Naapektuhan ng kapangyarihan ng Buddha niyang Xiaotian, ang buong kuweba ng Buddha ay sumabog sa mga layer ng liwanag ng Buddha. Ang mga master ng 10,000 Buddha sect ay nagulat, at ang mga master sa paligid ay nagulat din. Si Lin Xin, ang anak ng Golden Emperor Buddha na papasok na sana sa kuweba ng Buddha, ay nabigla sa kuweba ng Buddha na nagsabog ng mga patong ng liwanag ng Buddha. Lumingon siya at tumingin sa gininto ang kapangyarihan ng palad ng Buddha na nakatatak sa walang laman sa kalangitan, at natigilan. 5 Elements Heavenly Buddha Palm. Naka-crossleg ang langit na Buddha. Pag-abot sa rurok ng pagiging perpekto. Ang elder ng 10,000 Buddha sect ay napasigaw sa gulat. Ang kalangitan ay napuno ng nakakagulat na sigaw ng mga matatanda ng 10,000 Buddha sect. Nagulat ang lahat, isang pinakamataas na antas na banal na kasanayan na lumalaban sa langit. At ito ay kilala bilang ang pinakamalakas na banal na kasanayan ng Buddhist sect sa Sanqing Continent, na umaabot sa tugatog. Noon, kahit ang 5 Elements Saint Buddha ay hindi pa nilinang ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm hanggang sa tuktok. Dahil sa sobrang gulat niya, matagal na tinitigan ng mga elder ng 10,000 Buddha sect ang Buddha Palm sa langit at hindi napigilan ang sarili. Sa araw, ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm na nakatatak sa kalangitan ay patuloy na naglalabas ng 5 kulay na ilaw ng Buddha. "Senyor, pwede ba akong pumasok sa Buddha Cave?" Tanong niyang Xiaotian nang makita niya ito. Ang mga elder ng 10,000 Buddha sect ay nagising at tumingin kay Yang Xiaotian, nagsasalita ng hindi magkatugma, "Young Master, sino ka?" Pagkatapos, napagtanto niya na nagkamali siya sa kanyang mga salita at binago ang kanyang mga salita at nagtanong, "Ano ang iyong pangalan?" Naikuyong niyang Xiaotian ang kanyang mga kamao at ngumiti, "Ang apelyido ko ay Yang. Kung gayon maaari ba akong pumasok sa Buddha Cave ngayon?" "Oo, oo," nagmamadaling sabi ng mga elder ng 10,000 Buddha sect. Lumipad si Yang Xiaotian sa kuweba ng Buddha. Nang madaanan niya si Lin Xin, ang anak ng Golden Emperor Buddha, si Lin Xin ay nakatitig pa rin kay Yang Xiaotian na tulala. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa 5 Elements Buddha Palm na nakarating sa tugatog. Habang hinihintay ni Lao Lu at ng iba pa si Yang Xiaotian sa labas ng Buddha Cave. Kung ikukumpara sa mga tao ng Wanfo sect, si Lao Lu at iba pa ay mas kalmado.
Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang Five Elements Buddha palm ni Yang Xiaotian na bumasag ng maraming ulap sa daan. Tumangala sila at nakita nila na ang Five Elements Buddha palm sa langit ay nakatatak pa rin doon at hindi pa nawawala. Elder, dapat ba tayong magsumbong sa Sect Master? Matapos makapasok si Yang Xiaotian sa kuwebo ng Buddha, sinabi ng isang disipulo ng Wanfo Sect sa kanilang nakatatanda. Ang elder ng Wanfo Sect ay ganap na nagising at nasa sabik na sinabi, oo, iulat sa Sect Master, iulat sa mga ninuno. Pagkatapos noon, mabilis niyang kinuha ang sulat at nagsumbong sa Wanfo Sect Master nila. Ang Wanfo Sect Master ay nakikipag-usap sa kanilang mga ninuno ng Wanfo Sect tungkol sa Xuanlei Empire Holy Dao Conference. Ang Holy Way Conference ng Xuanlei Empire ay isang grand event ng Xuanlei Empire. Halos lahat ng mga pangunahing sekta at pamilya sa Xuanlei Empire ay nagpadala ng mga mahuhusay na disipulo para lumahok, at ang Wanfo Sect ay walang exception. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng Wanfo Sect si Chen Ruo, ang pinakatalentadong disipulo sa kanilang Saint Realm. Ngunit narinig ko na ang Golden Emperor Buddha na anak ng Jiu Chan Buddhism ay lalahok din sa Holy Way Conference na ito. Ang pinuno ng Wanfo Sect ay nag-isip hindi lamang ang Golden Emperor Buddha Son ang lalahok, kundi pati ang anak ni Wanlei ay lalahok sa Holy Way Conference na ito. Ang anak ni Wanlei at ang Golden Emperor Buddha Son ay walang alinlangan ang dalawang pinakanakasisilaw na kabataan sa kanilang Xuanlei Empire. Kung sasali silang dalawa sa Holy Way Conference, hindi ito magiging magandang bagay para sa talentadong disipulo ng Wanfo Sect na si Chen Ruo. Sobrang lakas ng pressure ng dalawa. Nang magsasalita pa sana ang ninuno ng Wanfo Sect, biglang nang inig ang sulat talisman sa baywang ng ninuno ng Wanfo Sect. Huminto ang ninuno ng Wanfo Sect at hinayaan siyang tingnan muna ang sulat anteng-anteng. Binuksan ng pinuno ng Wanfo Sect ang sulat na anteng-anteng at nakitang ipinadala ito ng matanda na nagbabantay sa Buddha Cave. Hindi niya maiwasang magtaka, may malaking nangyari ba sa Buddha Cave? Ang matanda na nagbabantay sa kuwebo ng mga Budista ay nagbabantay sa kuwebo sa loob ng 10,000 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng liham. Sa pagdududa, binasa niyang mabuti ang sulat. Nang makita niya ang nilalaman ng sulat, nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat siya, abot sa tugatog. Naguguluhan ang ninuno ng Wanfo Sect, na abot ang tugatog. Kinuha niya ang sulat at tinignan ito. Nang makita niya ang laman ng sulat, nabigla ang buong katawan niya, at nalaglag ang alikabok sa kanyang sutana. Five Elements Heavenly Buddha Palm, umaabot sa tugatog. Ito, naramdaman na lang niyang umiinit ang ulo niya. May mga tao sa Sanqing Continent na nagsagawa ng Five Elements Heavenly Buddha Palm hanggang sa tuktok. Sino ang batang ito? Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Yang Xiaotian sa kuweba ng mga Budista. Pinangunahan ng ninuno ng Wanfo Sect at ng master ng Wanfo Sect ang malaking bilang ng mga masters na sumugod sa Buddhist cave. Matapos makapasok si Yang Xiaotian sa kuwebo ng Buddhist, isang malaking hukay ang lumitaw sa kanyang harapan, at sa malaking hukay, may mga estatwa ni Buddha. Ang mga estatwa ng Buddha na ito ay kakaiba at sa iba't ibang poster. Sa unang tingin, ito ay medyo nakakasilaw, ngunit si Yang Xiaotian ay tumingin ng mabuti at natagpuan na ang mga Buddha statues na ito ay parang Buddha ron. Oo, sila ay Buddha ron. Sa mga mata ni Yang Xiaotian, ang mga rebeltong ito ng Buddha ay naging mga Buddha ron. Gayunpaman, ang mga Buddha ron na ito ay magulo. Pagkatapos na maunawaan ni Yang Xiaotian saglit, ang kanyang figure ay kumislap at damapo sa balikat ng isa sa mga estatwa ng Buddha. Pagkatapos, kumislap si Yang Xiaotian at damapo sa isang estatwa ng Buddha sa harapan. Sa ganitong paraan, tumalon si Yang Xiaotian, at hindi nagtagal, ligtas siyang dumaan sa malaking hukay, at lumitaw ang isang tarangkahan ng templo ng Buddha sa harap ni Yang Xiaotian. Ito ang pangalawang antas ng gate ng pangunahing bulwagan. Ang hukay ng Buddha ay ang unang antas ngayon. Pagkatapos lamang na makapasa sa unang 3 antas at maabot ang ika-4 na antas ng 10,000 Buddhist Hall, maaari kang umasa na makuha ang banal na tubig ng Buddha. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sa pagtingin sa mga paghihigpit sa ikalawang antas ng Buddha Temple Gate, pinag-aralan ito ni Yang Xiaotian saglit, at isang Five Elements Heavenly Buddha Palm ang direktang nakalimbag dito. Bang! Ang mahigpit na saradong pinto ng Buddhist Temple ay marahas na inalog at dahan-daang bumukas. Naglakad si Yang Xiaotian sa ikalawang palapag na bulwagan. Pagdating sa bulwagan, nakita niya na ang 4 na dingding ng bulwagan ay natatakpan ng mga imahe ni Buddha. Tulad ng mga estatwa ng Buddha sa unang antas ng hukay ng Buddha, ang mga imaheng ito ng Buddha ay kakaiba at mas komplikado. Nag-aral sandali si Yang Xiaotian, at ginamit ang Five Elements Heavenly Buddha Palm para tumama sa 4 na pader ng Buddha ng sabay. 4 na 5 elemento ang Heavenly Buddha Palms ay nakatatak sa isang tiyak na estatwa ng Buddha sa 4 na pader ng Buddha. Biglang tumaas ng husto ang ilaw ng Buddha sa 4 na pader ng Buddha, at ang malaking hanay na pagbabawal na sumasaklaw sa buong bulwagan ay nawala. Lumapit si Yang Xiaotian sa pintuan ng ikatlong antas ng bulwagan. Ang ikatlong antas ng bulwagan ay katulad ng una at ikalawang antas. Matapos labagin ang mga paghihigpit sa ikatlong antas ng bulwagan, matagumpay na nakarating si Yang Xiaotian sa 10,000 Buddha Hall.
Nang pumasok si Yang Xiaotian sa 10,000 Buddha Hall, mayroon ng ilang mga disipulo na naiintindihan din ng 10,000 Buddha statue sa 10,000 Buddha Hall. Nang makita ng mga disipulong ito si Yang Xiaotian na papasok, lahat sila ay nagulat. Dahil hindi itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang aura, maraming tao ang masasabi sa isang sulyap na si Yang Xiaotian ay nasa gitnang yugto ng ika-10 antas ng kaliwanagan. Middle Stage of Enlightenment. Paano nakapasok ang gitnang yugto ng kaliwanagan sa kuweba ng Buddha? Dumating si Yang Xiaotian sa 10,000 Buddha Hall. Gayunpaman, nang mauunawaan na ni Yang Xiaotian ang unang estatwa ng Buddha, ang isa sa mga lalaking disipulo ay lumipad pasulong at hinaranggan ang daan ni Yang Xiaotian, paano ka nakapasok bilang isang gitnang yugto ng kaliwanagan? Upang makapasok sa kuweba ng Buddha, kailangan mo ng pinakamataas na banal na kasanayan, ngunit paano magkakaroon ng mga banal na kasanayan ang isang tao sa kaharian ng paliwanag? Nataranta ang lahat. Dumaan ba siya sa likod ng pinto? Bagamat bihira ang ganitong sitwasyon, nangyari na talaga. Noong nakaraan, ang isang henyong disipulo ay hindi kailangang gumamit ng mga banal na kasanayan upang makapasok sa Buddha Cave. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang lalaking disipulo na huminto sa kanya at mahinahong sinabi, "Naparito ako sa parehong paraan tulad ng ginawa mo. Umalis ka." Napangisi ang lalaking disipulo nang marinig niya ito, ibig mong sabihin, pumasok ka rin sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamataas na banal na kasanayan. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, dudurugin ko ang iyong bibig. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw ay isang tao sa larangan ng kaliwanagan, hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang 10,000 Buddha Hall kasama namin. Lumabas ka ngayon sa 10,000 Buddha Hall. Kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo. Gayunpaman, katatapos lang niyang magsalita, biglang may narinig na malutong na tunog. Sinampal ni Yang Xiaotian sa mukha ang lalaking disipulo. Nahihilo at nasusuray-suray ang lalaking alagad sa biglaang sampal. Nang huminto siya ay nakita niyang namamagana ang kanang pisngi. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang lakas na ginamit ni Yang Xiaotian, ngunit ang kanyang buong bibig ay nakayuko sa isang tabi. Hindi lang ang lalaking disipulo, pati ang iba ay natigilan. Alam na alam ng iba ang lakas ng lalaking alagad. Isa siyang santo sa middle 10th level at isang henyong disipulo ng pamilyang Wan. Isang santo sa middle 10th level ang sinampal ng malakas ng santo sa middle 10th level. Hinawakan ng lalaking disipulo ng pamilya Wan ang kanyang mukha at nakaramdam ng matinding sakit. Hindi siya makapaniwala, napahiya, galit, nakatitig kay Yang Xiaotian na may dugong mga mata, anak, hinahanap mo ang kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, itinaguyod niya ang kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan, at ang banal na gulong sa likod niya ay lamambot, na higit sa 9,100 bilog. Kasabay nito, ang banal na liwanag ay sumisikat. Sumambulat ang kapangyarihan ng 4 na banal na katawan. Ang disipulo ng pamilyang Wan na ito ay ang 4 na pinakamataas na banal na katawan. Bigla niyang sinuntok si Yang Xiaotian. Dumagundong ang kamao, yumanig ang bulwagan, lumitaw ang isang malaking Buddha, at tumunog ang tunog ng Sanskrit. Ito ay eksaktong isang pinakamataas na banal na kasanayan ng Budismo. Siya ay pumasok na may ganitong kataas-taasang banal na kasanayan ng Budismo, at naisagawa niya ang pinakamataas na banal na kasanayang ito ng Budismo sa estado ng malaking tagumpay. Sa isang sandali, ang liwanag ng Buddha ay nagpapaliwanag sa paligid ng bulwagan. Pagmamasid sa pagputok ng lakas ng kamao ng alagad ng pamilya Wan. Sinambulat din ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 4 na banal na katawan, at hindi pinatawag ang 100,000 bilog ng mga banal na gulong na katatapos lang magkondensasyon. Ibinaba niya ang kanyang kanang kamay, at habang ang kapangyarihan ng palad ni Yang Xiaotian ay lumalabas, ang kanang palad ni Yang Xiaotian ay parang 5 elemento ng araw, na sumasabog na may nakasisilaw na 5 elementong liwanag. Isang napakalaking makalangit na Buddha ang umungal ng may lakas ng palad. Ang 5 elemento ng palm power ay agad na sumabog sa lakas ng kamao ng kalaban, at pagkatapos ay pumutok sa dibdib ng kalaban na may malakas na pagdurog. Boom! Isang malakas na putok ang sumabog. Ang armor sa disipulo ng Wan family ay direktang sumabog. Ang buong tao ay nabasag at lumipad palabas, gamulong sa labas ng Wanfo Hall. Ang disipulo ng Wan family ay bumulwak ng dugo. Ang iba pang mga disipulo ay nagulat na lahat, nakatingin sa dibdib ng disipulo ng Wan family na hindi makapaniwala. Nakita nila ang isang gintong palad ng Buddha na nakaprint sa dibdib ng disipulo ng pamilya Wan, at isang makalangit na Buddha na nakaupo sa gitna ng palad ng Buddha, parang buhay, nagpapalabas ng kamanghamanghang kapangyarihan ng Buddha at kapangyarihan ng Buddha, na parang may sinasabi sa lahat. Ito ba ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm? Nang inig ang isa sa mga alagad sa kanyang boses. Ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm ay ang pinakamalakas na Buddhist na sagradong kasanayan sa Sanqing Continent. At pinalapot nito ang Heavenly Buddha. Ito ang tugatog ng pagiging perpekto. Ang binatang ito na nakamit ang ika-10 antas ng kaliwanagan ay hindi nagsinungaling. Napunta siya sa parehong paraan tulad ng ginawa namin. Maraming tao ang nagulat sa 5 Elements Heavenly Buddha Palm ni Yang Xiaotian, na nasa tuktok ng pagiging perpekto, at mas nagulat sa 4 na banal na katawan ni Yang Xiaotian na lumalaban sa langit, ang Hongmeng Holy Body, the Beginning Dragon Holy Body, the Heavenly Tao Holy Body, at ang Ultimate Life Holy Body. Ang disipulo ng Wan family ay bumulwak ng dugo at tumingin kay Yang Xiaotian sa takot.
Ikaw, ano? Malamig na tiningnan niyang Xiaotian ang kabilang partido, tama ka, hindi ka kwalipikadong intindihin ang 10,000 Buddha Hall kasama ko. Ngayon lang, sinabi ng kabilang partido na hindi kwalipikado siyang Xiaotian na maunawaan ang 10,000 Buddha Hall kasama nila. Ngayon ay ibinalik ito niyang Xiaotian sa kabilang partido na buo. Namula ang mukha ng disipulo ng One Family. Kahit galit siya ay hindi na siya naglakas loob na gawin iyon muli. Naglakad siyang Xiaotian patungo sa unang estatwa ng Buddha. This time, walang pumihil sa kanya. Pagdating niya sa unang Buddha statue, nakita niya na ang Buddha rune ay nakaukit sa Buddha statue. Ang mga Buddha rune na ito ay parang mga meridian, sa buong rebulto ng Buddha. Nagsimulang maunawaan niyang Xiaotian. At ang disipulo ng One Family ay nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Tumingin siya sa likod niyang Xiaotian na seryosong nauunawaan ang estatwa ng Buddha, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, at sa wakas, umalis siya. Kung tutuusin, ang pananatili ng mas matagal ay nakakahiya. Pagkaalis niya, galit niyang sinabi, "Anak, hintayin mo ako." Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang iba pang mga disipulo ay nagkatinginan, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-unawa sa mga estatwa ng Buddha na kailangan nilang maunawaan. Gayunpaman, hindi sila maaaring kumalma ng mahabang panahon. Ang kanilang isipan ay puno ng 5 elements Heavenly Buddha Palm, na nakarating sa tuktok, at ang 4 na banal na katawan na lumalaban sa langit. Kaya, hindi sila maaaring huminahon upang maunawaan ang mga estatwa ng Buddha. Nang sila ay nag-iisip tungkol dito, biglang sumabog ang ilaw ng Buddha sa 10,000 Buddha Hall. Nagtataka silang tumingin at nakita na ang simbolo ng Buddha ng estatwa ng Buddha na nauunawaan niyang Xiaotian ay kumikinang ng maliwanag, at ang buong estatwa ng Buddha ay sumambulat na may liwanag na Buddha. Ito ang tanda ng ganap na pag-unawa sa rebulto ng Buddha. Nagkatinginan ang ilang tao. Kakatayo lang niyang Xiaotian sa harap ng unang estatwa ng Buddha, at tila wala pang 60 hininga ang lumipas, at ang unang estatwa ng Buddha ay lubusang naintindihan. Nagulat ang ilang tao. Ang mga estatwa ng Buddha sa 10,000 Buddha Hall ng Buddha Caves ay napakahirap intindihin. Noong sinaunang panahon, mayroong isang henyo sa Budismo na gumamit ng isang araw upang maunawaan ang unang rebulto ng Buddha, na kamangha-mangha na. Sa ngayon, wala pang nakaka-break ng record na ito. Ngunit ngayon, naunawaan na ng binatang ito ang unang rebulto ng Buddha sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga. Nang maunawaan niyang Xiaotian ang unang rebulto ng Buddha, nakita niya ang isang subaw ng banal na tubig na lumilipad palabas ng rebulto ng Buddha sa umaalingaw-ngaw na liwanag. Ito ay ang banal na tubig ng Buddha. Masayang kinuha niyang Xiaotian ang banal na tubig ng Buddha at direktang ibinuhos ito sa puno ng Pusoo Buddha. Ang Pusoo Buddha tree ay kumislap ng liwanag, at ang kapangyarihan ng Buddha ay tumagos sa mga sanga. Nang makitang may pagkakataon, siyang Xiaotian ay nagmamadaling pumunta sa pangalawang rebulto ng Buddha upang maunawaan ang pangalawang rebulto ng Buddha. Ang mga meridian rune ng pangalawang estatwa ng Buddha ay mas komplikado, ngunit para kay Yang Xiaotian, walang bagay na komplikado o hindi. Naintindihan pa rin niya ang lahat ng Buddha rune sa Buddha statue sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga. Ang rebulto ng Buddha ay umaaliwala sa liwanag, at ang pangalawang subo ng banal na tubig ni Buddha ay lumipad palabas. Kinuha ni Yang Xiaotian ang pangalawang subo ng banal na tubig ni Buddha gamit ang isang kamay. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig sa puno ng Pusoo Buddha. Ang Buddha light ng Pusoo Buddha tree ay muling lumakas. Sa ganitong paraan, patuloy na naiintindihan ni Yang Xiaotian ang sunod-sunod na estatwa ng Buddha, at hindi siya nagsasawa dito. Nang maunawaan ni Yang Xiaotian ang ikasampung estatwa ng Buddha, si Lin Xin, ang anak ng Golden Emperor Buddha, na nasa labas, sa wakas ay dumating sa Hall of 10,000 Buddhas. Dahil maraming beses na siyang dumaan sa Buddha Cave noon, napakabilis niyang nalampasan ang unang 3 antas. Pagkarating niya sa Hall of 10,000 Buddhas, nakita niya si Yang Xiaotian na nakatayo sa harap ng ikasampung Buddha statue, at hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi naintindihan ni Yang Xiaotian ang unang 9 na Buddha statue, ngunit nagsimula sa ikasampung Buddha statue. Nang siya ay nagtataka, biglang, nakita niya ang Buddha light surge mula sa ikasampung estatwa ng Buddha na naiintindihan ni Yang Xiaotian, at lahat ng mga simbolo ng Buddha ay lumiwanag. Nagulat si Lin Xin. Naintindihan ni Yang Xiaotian ang ikasampung estatwa ng Buddha ng napakabilis. Pagkatapos, nakita niya si Yang Xiaotian na lumapit sa ika-11 rebulto ng Buddha. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niyang lumundag din ang ilaw ng Buddha ng ika-11 estatwa ng Buddha. Siya ay natigilan, at pagkatapos ay tumingin sa 9 na Buddha statue sa kanyang harapan, at nag-isip ng isang katanungan, maaari ito. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, at tumingin siya sa iba pang mga disipulo. Nahulaan ng ibang mga disipulo kung ano ang iniisip ni Lin Xin, at lahat ay tumango. Nang makitang tumango ang ibang mga disipulo, nakaramdam ng panghihina si Lin Xin. Bago siya pumasok, naintindihan na ng binatang ito ang 9 na estatwa ng Buddha sa harapan. Paano ito posible? Kahit na maraming sikat na mga ninuno ng Budista sa Sanqing Continent ay hindi ito magagawa. Hindi alam ni Yang Xiaotian kung ano ang iniisip ni Lin Xin, at patuloy na naiintindihan ang mga estatwa ng Buddha sa likod. Nang makuha niya ang banal na tubig ng Buddha, ginamit niya ito sa pagdidilig sa puno ng Pusoo Buddha.
Ang liwanag ng Buddha ng Puso Buddha Tree ay naging mas malakas at mas malakas. Ang kapangyarihan ng Buddha ay lumalakas sa mga sanga, at mayroong isang palatandaan na ang bunga ng Buddha ay mabubunga. Walang kamalay-malay, naintindihan ni Yang Xiaotian ang ika-100 estatwa ng Buddha. Nakakuha siya ng 100 subo ng banal na tubig ni Buddha. Matapos ang 100 subo ng banal na tubig ni Buddha ay ibuhos lahat sa Puso Buddha Tree, sa wakas ay tumubo ang isang berde at malambot na prutas ng Puso Buddha sa sanga. Hanggat mayroon pang 100 subo ng banal na tubig ng Buddha, ang prutas na ito ng Puso Buddha ay hinog na. Gayunpaman, nang maunawaan ni Yang Xiaotian ang 101st Buddha statue at masayang naghihintay ng reward, nakita niya ang isang libro na lumilipad palabas ng Buddha statue. Natigilan si Yang Xiaotian nang makita niya ang libro. Ang gantimpala sa pagkakataong ito ay hindi ang banal na tubig ng Buddha. Kinuha niya ang libro at binuksan. Ito ay isang Buddhist Holy Skill Secret Book. Dumating si Yang Xiaotian sa 102nd Buddha statue at patuloy na naiintindihan ng 102nd Buddha statue. Ngunit tulad ng 100 Buddha statue, ang gantimpala ay hindi pa rin ang banal na tubig ng Buddha, ngunit ang Buddhist Holy Skill Secret Book. Itim ang noo ni Yang Xiaotian. Nagkaroon ng masamang pakiramdam. Napatingin siya sa mga estatwa ng Buddha sa likod. Hindi kaya nagantimpalaan ng banal na tubig ng Buddha ang mga estatwa ng Buddha sa likod. Lahat sila ay Buddhist Holy Skill Secret Books. Hindi niya maiwasang magtanong sa isa sa mga disipulong nakaintindi sa 700 Buddha statue. Nang makita ng disipulo na nagtatanong si Yang Xiaotian, hindi niya ito itinago at sinabing ang mga gantimpala para sa mga estatwa ng Buddha sa likod ay talagang hindi ang banal na tubig ng Buddha, tanging ang mga gantimpala para sa unang 100 estatwa ng Buddha ay. Ang puso ni Yang Xiaotian ay biglang lumubog sa ilalim ng lambak. Noong una, iniisip niya ang tungkol sa pag-unawa sa ika-200 na estatwa ng Buddha at hayaan ang bunga ng Buddha na maging mature, ngunit hindi niya inaasahan na ang gantimpala sa kalaunan ay hindi ang holy water ng Buddha. Gayunpaman, narinig ko na kung mauunawaan mo ang lahat ng 10,000 estatwa ng Buddha at makuha ang gininto ang katawan ng 10,000 Buddha, magkakaroon ka ng maraming banal na tubig ng Buddha. Muling sinabi ng disipulo, ngunit, kahit na nasa Great Saint Realm ka, hindi mo maiintindihan ang lahat ng 10,000 Buddha statues. Kahit na ang Great Saint Realm ay hindi kayang unawain ang 10,000 Buddha statues. Tumingin si Yang Xiaotian sa harap ng 103rd Buddha statue. Totoo ang sinabi niya. Kung gusto mong maunawaan ang 10,000 Buddha statues sa 10,000 Buddha Hall, kailangan mong lampasan ang Great Saint Realm. Sabi ni Uncle Ding, at sa puntong ito, nagbago ang kanyang tono, gayunpaman, maaari mong tanungin ang master ng 10,000 Buddha sect. Dapat may stock ang 10,000 Buddha sect. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian. Oo, siguro ang 10,000 Buddha sect ay mayroon ding the Buddha's holy water. Kahit na ang lahat ng nakaintindi sa unang 100 Buddha statue sa 10,000 Buddha Hall ay maaaring magkaroon ng Buddha's holy water. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na magtanong sa ilang tao sa bulwagan, at lahat sila ay umiling at sinabing hindi. Maraming taon na ang nakalipas, naintindihan na nila ang unang 100 estatwa ng Buddha, kaya naubos na ang gantimpala ng holy water ni Buddha. Hindi na nanatili si Yang Xiaotian at umalis sa 10,000 Buddha Hall. Dahil hindi na ginagantimpalaan ng 10,000 Buddha Hall ang holy water ni Buddha, magiging isang pag-aaksaya ng oras para sa kanya upang magpatuloy sa pag-unawa, kaya maaari rin siyang mag-isip ng iba pang mga paraan. Nang lumabas si Yang Xiaotian sa Buddha Cave, nalaman niya na ang master ng 10,000 Buddha at ang mga ninuno ng 10,000 Buddha ay pinangunahan ng maraming masters na dumating at nasa labas ng Buddha Cave. Siya ito, ang mga ninuno, ang Panginoon, ang binatang ito na si Yang. Nang makita ng Buddhist elder si Yang Xiaotian, agad niyang sinabi sa kanilang mga ninuno at sa master na tuwang-tuwa, siya ang nagal inang ng 5 Elements Heavenly Buddha Palm sa tuktok ng paglikha. Ang mga ninuno ng 10,000 Buddha at ang mga Panginoon ng 10,000 Buddha at iba pa ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Ang binatang ito ang nagal inang ng 5 Elements Heavenly Buddha Palm sa tuktok ng paglikha. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay hindi ba ang binata na ito ay pumasok lamang sa Buddha Cave? Bakit siya lumabas ulit? Hindi kaya siya makalusot sa unang antas ng Buddha Cave, kaya wala siyang choice kundi lumabas. Ako ang ninuno ng Wanfo sect. Nataranta ang ninuno ng Wanfo sect at sinabing, nabalitaan ko na nilinang niyang master yang ang 5 elemento ng langit na Buddha Palm hanggang sa tuktok. Ito ang karangalan ng ating Sanqing continent. Ang swerte ng ating Buddhist sect. Naikuyom ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at sinabing, salamat sa iyong papuri, Senyor. Siguro kung may oras si Yang Master Yang, gusto ka naming imbitahan sa Wanfo sect namin para bisitahin. Taos-pusong paanyaya ang ginawa ng ninuno ng Wanfo sect. Hindi ito tinanggihan ni Yang Xiaotian, at tinatanong din niya ang Wanfo sect tungkol sa Holy Water of Buddha. Tuwang-tuwa ang ninuno ng Wanfo sect nang makitang sumang-ayon si Yang Xiaotian, at agad niyang inimbitahan sina Yang Xiaotian, Lao Lu at iba pa sa Wanfo sect. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Pagkarating sa Wanfo sect at pag-upo, pagkatapos ng ilang pagbati, nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa Holy Water of Buddha.
Nang marinig ng ninuno ng Wanfo sect si Yang Xiaotian na nagtatanong tungkol sa holy water ng Buddha, nagulat siya at sinabi sa malalim na pag-iisip, sa totoo lang, Young Master Yang, kami sa Wanfo sect ay mayroong maraming holy water ng Buddha. Ngunit alam mo rin na ang holy water ng Buddha ay pare-parehong mahalaga sa atin sa Wanfo sect. Sa pagsasalita tungkol dito, nag-isip siya sandali at sinabing, gayunpaman, ang ating Wanfo sect ay minsang nag-alok ng gantimpala para sa isang gawain. Kung may nakakumpleto sa gawain ito, hindi lang natin bibigyan ng kabilang partido ng 100 subaw ng holy water ni Buddha, kundi pati na rin ang 100 milyong lower grade rate daw holy stones. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, nagliwanag ang kanyang mga mata, siguro kung ano ang gawain. Agad na kinuha ng ninuno ng Wanfo sect ang task scroll na inalok ng kanilang Wanfo sect sa outside world at ipinakita ito kay Yang Xiaotian. Matapos basahin ito, ibinalik ni Yang Xiaotian ang task scroll sa kabilang partido. Ang gawain ng pag-reward ng Wanfo man ay tulungan ang Wanfo men na ayusin ang Wanfo Big Array. Kung sino man ang makakatulong sa Wanfo man na ibalik ang Wanfo Big Formation, ang kabayaran sa gawain ng Wanfo man ay ang sagradong tubig ng 100 Buddha at ang banal na bato ng 100 millionth avenue. Gayunpaman, kahit na ang Wanfo man ay hindi maaaring ayusin ang Big Fragrance. Hindi madaling ayusin ito. Maaari ba akong dalhin ng isang nauna upang makita ang dakilang Buddha? Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, ang ninuno ng Wanfo man ay hindi nagbitiw, at agad na dinala sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Wanfo Big Array ng Wanfo man. Ang Wanfo Grand Formation ay medyo katulad ng Temple of Wanfo. Ito ay condensed mula sa 10,000 Buddha statues. Ang 10,000 Buddha statues ay matatagpuan sa lahat ng sulok ng Wanfo man. Gayunpaman, nang hinimok ng mga ninuno ng Wanfo man ang Buddha, nakita ko na ang 12-12 ng mga estatwa ng Buddha sa hanay ng Grand Buddha ay madilim. Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang 12-12 ng mga mapurol na estatwa ng Buddha at napaisip. Walang dapat itago yang, gumamit na rin kami ng iba't ibang paraan, ngunit wala ni isa sa kanila ang hindi makakapag-ayos ng mga arrays ng 12-12 ng mga estatwa ng Buddha na ito. Sinabi ng matandang ninuno ng Wanfo man, dahil sa pagiging isang paraan ng pagpapanumbalik ng 12-12 ng mga estatwa ng Buddha na ito. Nawala na. Tumango si Yang Xiaotian. Sa katunayan, hindi mahirap ayusin ang hanay ng 12-12 ng mga estatwa ng Buddha na ito. Sinabi ni Dingye, paraan, mayroon ako nito, ngunit bilang karagdagan sa pamamaraan, kailangan mo ring hanapin ang riles ng dugo ni Buddha na nagpapadalisay sa mga arrays na ito. Okay. Ang bakal ng dugo ng Buddha ay isang minahanang bakal sa Buddha na napakabihirang. Ang bakal ng dugo ng Buddha, sabi ni Yang Xiaotian. Bawat Buddha statue ay nangangailangan ng isang kamao na Buddha blood iron. Kailangan mong maghanap ng 36 yuan, sabi ni Dingye. Dahil may 36 na estatwa ng Buddha ang kailangang ayusin, 36 na Buddha ang kailangan. Sa parehong araw, iniwan ni Yang Xiaotian ang ninuno ng Wanfo man. Sinasabing gagawa ka ng paraan para matulungan ang Wanfo men na ayusin ang Great Trade of Wanfo. Napakagalang ng ninuno ni Wanfo. Personal niyang pinadala si Yang Xiaotian, at si Lao Lu at ang kanyang partido ay nagpadala ng Wanfo Gate. Hindi nagtagal ay umalis na si Yang Xiaotian, at natanggap ng may-ari ng Wanfo man ang sulat ng sulat sa ibaba. Pagkatapos basahin ang ulat, ang kanyang mukha ay kakaiba, puno ng pagtataka, hindi ka panipaniwala. Sinabi niya sa mga ninuno ni Wanfo, mga lumang ninuno, lumabas ang mga resulta ng pagsisiyasat, at sinabi na pagkatapos na makapasok sa kuweba ng Buddha, lumabas si Yang Gongzi ng napakaaga, hindi ang unang antas. Sa pagsasalita nito, bumagal siya at sinubukang pakalmayan ang sarili hanggat maaari, nalampasan na ni Yang Gongzi ang unang 3 antas. Ano, ang unang 3 antas ay naipasa na kaagad. Nagulat ang nuno ni Wanfo. 1 oras lang bago at pagkatapos. Napakaganda nito sa loob ng 1 oras hanggang sa unang 3 antas. Ang susi ay hindi nakapasok noon si Yang Xiaotian sa kuweba ng Budista. Ito ang unang pagkakataon. Oo, hindi lamang nalampasan ni Yang Gongzi ang nakaraang 3 antas, ngunit pagkarating niya sa templo ng Wanfo, natanto niya ang 102 estatwa ng Buddha. Ang ninuno ng mga ninuno ng Wanfo ay nagulat, pinapanood ang may-ari ng Wanfo na hindi ka panipaniwala, napagtanto ko ang 102 estatwa ng Buddha. Sigurado ka ba? Sa loob ng 1 oras, hindi ka panipaniwalang pumasok sa nakaraang 3 antas. At si Yang Xiaotian ay 102 na ngayon. Oo, ito ay nakumpirma na, ito ay talagang natanto ang ika-102 estatwa ng Buddha. Ang pangunahing mukha ng Wanfo man ay nagsabi na may masalimuot na mukha, sinabi ng Golden Emperor Buddha, ang 12-12 ng hininga ni Yang Xiaotian ay nagpapaliwanag sa isang rebulto ng Buddha. Ngunit pagkatapos niyang mapagtanto na 102 Buddha statues ay natanto, siya ay biglang hindi napagtanto ito. Tila na ito ay dahil ang santuwaryo ng Buddha ay hindi ang huli gantimpala. Ang ninuno ng mga Wanfo ay nahihiya sa isang kahoy na manok. Kung wala kang interes, lalabas ka, kaya lumabas ka. Sa unang pagkakataon ay narinig niya na hindi siya interesado sa templo ng Wanfo. Bago pumasok ang maraming pintuang bayan ng Budista sa kuweba ng mga Budista, kailangan nilang lumabas sa kuweba ni Buddha dahil hindi sila maliliwanagan. Matandang ninuno. Nakita ni Wanfo man ang matandang ninuno sa mahabang panahon at hindi napigil ang tumawag.
Ang ninuno ng Wan Buddha ay nananangis, ang talento ng gayong Buddha ay walang kapantay. Sayang ang hindi pagpasok sa aking Buddhist gate. Kung papasok ka sa aking Buddhist gate, ito ang magiging pangalawang Buddha sa aking santuwaryo sa hinaharap. Nagulat si Wan Fo Master, Buddha. Oo, kung ang anak na ito ay pumasok sa aking Buddhist gate, ito ang magiging Buddha sa hinaharap. Ang ninuno ng Wan Buddha ay nagsabi, at ito ay malamang na ang sinaunang Buddha. Ang Buddha ay kamangha-mangha, at ang sinaunang Buddha ay mas matanda pa. Nanatili ang Wan Fo Men. Siyempre alam niya kung gaano kahirap makamit ang Buddha. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang kanilang mga ninuno na makakamit ng anak ang Buddha sa hinaharap, at ito ay isang Buddha. Buddha, hindi ba't nangangahulugan iyon na pagkatapos ng anak na ito, maaari niya akong akayin sa mga santo ng mga Buddha? Sa pag-iisip nito, bumilis ang isipan ni Wan Fo Men. Pagkaalis ni Yang Xiaotian sa Wan Fo Gate, hiniling niya sa lahat na hilingin sa lahat na tanungin ang dugo ng Buddha. Kasabay nito, inilabas niya ang mga buto ng pinaghihinalaang puno ng Diyos na walang hanggan at ibinuhos ito ng kapangyarihan ng walang hanggang sagradong katawan. Dahil ang eternal na espiritu ay nilinang sa Eukaristiya, ibinuhos niya ang binhing ito ng kapangyarihan ng walang hanggang sagradong katawan. Bagamat wala pa ring tugon ang binhing ito, nagpumilit pa rin si Yang Xiaotian na magbuhos sandali. Sa araw na ito, nang ibuhos niya ang kapangyarihan ng walang hanggang sagradong katawan, biglang kumislap ang mga buto ng mga buto. Naisip ni Yang Xiaotian na nakakasilaw ito. Nang patuloy niyang ibuhos ang kapangyarihan ng walang hanggang sagradong katawan, muling kumislap ang mga buto. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natukoy ni Yang Xiaotian na hindi ito nakakasilaw ngayon lang. Siya ay masaya sa kanyang puso, at patuloy na ibinuhos ang kapangyarihan ng walang hanggang Eukaristiya. Sa loob lang ng mahabang panahon, kumikislap pa lang ang mga buto at walang ibang pagbabago. Hintayin mong makalusot sa ika-27 mabigat na katawan bago mo subukan. Sabi ni Ding Ye. Tumanggo si Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng walang hanggang sagradong katawan ay pumukaw sa reaksyon ng binhing ito at nakumpirma na ang kanyang nakaraang haka-haka ay tama. Hanggat nalampasan niya ang ika-27 timbang, kung gayon maaari niyang talagang buhayin ang sigla ng binhing ito. Makalipas ang ilang araw, walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sina Zhuo Meng, Li Guo at iba pa ay nagtanong tungkol sa balita ng dugo ng Buddha. Oh, ang lupain ng falling magic. Aksidente ni Yang Xiaotian. Ang bakal ng dugo ng Buddha ay ang sanggol ng Buddha. Gayunpaman, hiniling ni Zhuo Meng at ng iba pa na bumagsak ang dugo ng Buddha sa lupain ng Mahika. Ang lupain ng falling magic ay ang magic land ng Xuanlei Empire. Maraming mga demonyo masters gustong manirahan sa lupain ng falling magic, at kahit na ang ilan sa mga magic masters ng mga nakapalibot na imperyo ay madalas na bumagsak na lupain. Sa lupain ng falling magic, mayroong isang magic master na nakakita ng maraming bakal sa magic lake sa lupain ng magic. Nagmamadaling sinabi ni Zhuo Meng, at siya ay nag-isip na marami pa rin sa ilalim ng lawa ng demonyo sa lupain ng Diablo. Ang bakal ng dugo ng Buddha, ngunit sa magic lake, maraming mga halimaw na nabubuhay, at hindi siya makapasok sa ilalim ng magic lake. Nakikinig sa lupain ng mahiwagang lupain, maraming mga bakal na may dugong Buddha. Tinanong ni Yang Xiaotian si Lao Lu na hindi nakaintindi sa lupain ng bumabagsak na magic land. Ang lupain ng magic land. Narinig ito ni Lao Lu, at nagulat siya. Sinabi niya kay Yang Xiaotian, ang mahiwagang lawa ng bumabagsak na salamangka na ito ay napakasama. May lumalamon na mahika sa ilalim ng lawa. Walang sino man ang makakarating sa ilalim ng mahiwagang lawa na ito. Kapag lumapit ka, ito ay lalamunan. Kung saan pupunta, walang nakakaalam, ngunit ang taong nilamon ay hindi na muling nagpakita. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita at naghinala. Ang ilalim ng magic lake na ito ay may lumalamon na magic power. Gayunpaman, itong lumalamon na magic ay regular. Ito ay lilito minsan sa bawat ilang paghinga. Okay lang. Sinabi ni Ding Ye, gayunpaman, mayroong isang malakas na gravity na ipinagbabawal sa ilalim ng magic lake. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, naisip niya ito. Bagaman ang ilalim ng magic lake ay may malakas na pagbabawal sa grabidad at mahirap kumilos, ngunit ngayon siya ay nilinang sa isang sagradong katawan at maaaring mailipat sa oras at espasyo. Sa pagitan ng ilang paghinga, kunin ang bakal na bakal sa ilalim ng lawa, at pagkatapos ay umalis, ang problema ay hindi dapat malaki. Kaagad, si Yang Xiaotian at ang karamihan ay nagsimulang pumunta sa lupain ng falling magic. Kailangan niyang mahanap ang bakal ng dugo ng Buddha sa lalong madaling panahon at ayusin ang Big Buddha. Ngayon ay mahigit 1 taon na lamang mula sa Holy Tao Conference. Kung walang 100 Buddha ng Buddha, ang kanyang biyanan ay hindi maaaring maging mature, at hindi siya makakalusot sa sage. Ang sitwasyon ay, buti na lang at hindi kalayuan ang lupain ng demonyo. Pagkaraan ng 4 na araw, ang lahat ay dumating sa lupain ng mga bumabagsak na demonyo. Gayunpaman, ang lupain ng bumabagsak na salamangka ay ang lugar kung saan nakatira at naglilinang ang demonyo, at walang mga magic na tao sa lahat ng dako. Matapos makapasok sa lupain ng Taglagas, si Yang Xiaotian at ang lahat ay bumagal at maingat na sumulong.
Ganyan si Rao, si Yang Xiaotian at ang kanyang partido ay tinitigan pa rin ng ilang mga Magic Head. Gayunpaman, ang mga Magic Head na ito ay sa wakas ay nalutas ni Lao Lu. Sa halip, natagpuan ni Yang Xiaotian ang daan-daang banal na tubig at 10-10 milyong pinabanal na tubig at 10-10 milyon mula sa ilang tao. Banal na bato ng Abenida. Matapos makitungo sa ilang mga demonyo, ang mga demonyo sa Land of Demons na orihinal na tumitingin kay Yang Xiaotian at sa kanyang partido ay labis na natakot kaya hindi sila ng ahas na kumilos. Dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa Demon Lake ng maayos. Ang Demon Lake ay napakalaki, at ang ibabaw ng lawa ay puno ng demonyong enerhiya. May mga demonyong lumalangoy ng mahina sa ilalim ng lawa. Hiniling ni Yang Xiaotian kay Lao Lu at sa iba pa na hintayin siya sa dalampasigan, at pagkatapos ay isinagawa niya ang Chaos 5 Elements Escape Technique para makapasok sa Demon Lake. Bagamat ginawa ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique para itago ang kanyang figure, siya ay tinutumbok pa rin ng mga demonyo sa lawa. Biglang, hindi mabilang na mga demonyo sa lawa ang sumugod kay Yang Xiaotian na may nasasabik na dagandong. Sa pagtingin sa mga demonyong nagmamadaling pumasok mula sa lahat ng direksyon, hindi nag-atubili si Yang Xiaotian, at ang 16 na pakpak ng liwanag ay nagtipon sa likuran niya. Sa ilalim ng paglilinis ng kapangyarihan ng 16 na pakpak ng liwanag, ang lahat ng enerhiya ng demonyo sa nakapalibot na tubig sa lawa ay nadalisay. Kahit na ang ilang mga demonyo na malapit ngunit hindi makaiwas ay nadalisay sa mga hiyawan, naging mga maliliit na butil, at naglaho. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 16 na Wings of Light, lahat ng halimaw ay hindi ng ahas na lumapit kay Yang Xiaotian sa loob ng 100 talampakan. Kitang-kita na ang tubig sa lawa na dating madilim at mahirap makitang malinaw. Gayunpaman, bagamat makapangyarihan ang 16 na Wings of Light, ang ilang makapangyarihang halimaw ay puno pa rin ng demonyong enerhiya at sinubukang lapitan si Yang Xiaotian. Nang makita ito, ginawa ni Yang Xiaotian ang 5 Elements Holy Buddha Art. Ang 5 Elements Holy Buddha Art ay karapat-dapat na maging numero 1 Buddhist na kasanayan sa Sanqing Continent. Nang may sigawa ito, biglang tumaas ang kapangyarihan ng Buddha, at ilang makapangyarihang halimaw na sinubukang lumapit ay mayroon ding puting usok sa buong katawan, at umatras sila sa takot. Isang 5 Elements Holy Buddha ang namuo sa likod ni Yang Xiaotian, at ang kapangyarihan ng 5 Elements Buddha ay nagpatuloy na lumiwanag sa 4 na direksyon ng mundo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 16 na Wings of Light at ng 5 Elements Holy Buddha Art, maingat na bumaba si Yang Xiaotian sa ilalim ng lawa. Habang bumababa siya sa ilalim ng lawa, naramdaman ni Yang Xiaotian ang isang malakas na lumalamon na magic power sa ilalim ng lawa. Bawat 4 na paghinga, ang lumalamon na kapangyarihang mahika sa ilalim ng lawa ay biglang bumulwak. Anumang bagay sa loob ng 100 talampakan mula sa ilalim ng lawa ay lalamunan ng nakakalamon na mahika na ito. Gayunpaman, hanggat ito ay 100 talampakan ng layo, walang mangyayari. Matapos malaman, dumating si Yang Xiaotian sa 100 talampakan ang layo mula sa ilalim ng lawa at huminto. Pagdating niya rito, naramdaman niya ang sobrang lakas ng gravity restriction sa paligid niya. Ang mga paghihigpit ng gravity na ito ay kumilos kay Yang Xiaotian, at naramdaman ni Yang Xiaotian na ang kanyang buong katawan ay nasira. Sa kabutihang palad, ang lahat ng kanyang mga banal na katawan ay nilinang na ngayon sa mga banal na katawan, kung hindi niya kakayanin ang mga paghihigpit sa grabidad sa ilalim ng lawa. Kung tutuusin, ang kanyang kasalukuyang kaharian ay napakababa pa, at nakamit pa lamang niya ang 10 antas ng kaliwanagan. Sa ilalim ng nagniningning na kapangyarihan ng 16 na pakpak ng liwanag, malabong nakikita ni Yang Xiaotian ang bakal ng dugo ni Buddha sa lupa sa ilalim ng lawa. Ang mga blood iron ng Buddha na ito ay naglalabas ng pulang bowl ang maladugo, at naglalaman ng purong likas na enerhiya ng Buddha. Matapos makumpirma na mayroong Buddha blood iron sa ilalim ng lawa, hinintay ni Yang Xiaotian na mawala ang lumalamon na magic power sa ilalim ng lawa, at pagkatapos ay agad niyang ginamit ang time and space teleportation, at direktang nag-teleport sa isang piraso ng Buddha blood iron sa ilalim ng lawa. Ang piraso ng Buddha blood iron na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Yang Xiaotian. Upang ayusin ang isang rebulto ng Buddha, isang piraso lamang ng kamao ang magiging sapat, ngunit ang piraso ng Buddha blood iron sa harap niya ay kasing laki ng 3 o 4 na kamao. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at hinawakan ang Buddha blood iron at kukunin na sana ito. Ngunit ang piraso ng Buddha blood iron na ito ay napakabigat, at ginalaw niya lamang ito ng kaunti gamit ang kanyang pagkakahawak. Nagulat si Yang Xiaotian. Kaya niyang buhatin ang isang sinaunang Buddha Mountain sa kanyang pagkakahawak. Ang piraso ba ng Buddha blood iron na ito ay mas mabigat kaysa sa isang sinaunang Buddha Mountain. Ang mga Buddha blood iron na ito ay sumailalim sa ilang mga pagbabago sa ilalim ng impluwensya ng gravity restriction sa ilalim ng lawa sa loob ng maraming taon, kaya ang mga ito ay napakabigat, sabi ni Mr. Ding. Nang makita ang devouring magic power na bumubulusok mula sa ilalim ng lawa, si Yang Xiaotian ay hindi nang ahas na manatili pa at nag-teleport pabalik ng 100 talampakan ng layo. Sa sandaling bumalik siya, ang devouring magic power mula sa ilalim ng lawa ay bumulwak na parang isang pagsabog ng bulkan. Huminga si Yang Xiaotian, at nang mawala ang devouring magic power, nag-teleport siya muli sa Buddha blood iron. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito basta-basta at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para buhayin ang kapangyarihan ng 12 langit-defying holy bodies.
Biglang sumabog ang kapangyarihan ng 12 langit-defying holy bodies. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 12 heaven-defying holy bodies, ang Buddha Blood Iron ay itinaas at pagkatapos ay inilagay sa Dragon Robbery Ring. Ang mga halimaw na orihinal na nakasilip mula sa malayo ay lahat ay nagulat nang makita nila ang 12 heaven-defying holy bodies ni Yang Xiaotian. Ang isa sa mga halimaw ay nanginginig sa takot at nagsabi, 12 banal na katawan na lumalaban sa langit, ito ang 12 banal na katawan na lumalaban sa langit. Ang batang ito, ay tiyak na magiging sa hinaharap. Ano ang dapat? Wala na itong sinabi pa. Habang nanginginig ang mga halimaw, bumulwak muli ang devouring magic power mula sa ilalim ng lawa. Matapos mawala ang bumubulusok na kapangyarihang mahika, muling nag-teleport si Yang Xiaotian at pumunta sa pangalawang Buddha Blood Iron sa ilalim ng lawa. Ang 12 banal na katawan na lumalaban sa langit ay sabay-sabay pa ring na-activate para ilipat ang Buddha Blood Iron at itapon ito sa Dragon Robbery Ring. Si Yang Xiaotian ay hindi sakam, at gumagalaw lamang ng isang piraso sa isang pagkakataon. Matapos itong kolektahin, agad siyang umatras ng 100 talampakan ng layo. Kung tutuusin, hindi biro ang lumalamon na magic power. Kapag nalunok, sino ang nakakaalam kung saan ito lulunukin? Sa isang kisap mata, nakolekta ni Yang Xiaotian ang mahigit 20 piraso ng Buddha Blood Iron. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Kahit na mayroon lamang higit sa 20 piraso, ang ilang Buddha Blood Iron ay napakalaki. Hanggat nakakolekta si Yang Xiaotian ng isa pang Buddha Blood Iron na kasing laki ng kamao, magkakaroon siya ng sapat na Buddha Blood Iron para ayusin ang 36 na estatwa ng Buddha ng 10,000 Buddhist array. Gayunpaman, nang mag-teleport si Yang Xiaotian at dumating sa isang piraso ng Buddha Blood Iron sa ilalim ng lawa, biglang yumanig ang buong Demon Lake. Hindi mabilang na nakakatakot na mga galame ang bumaril mula sa buhangin sa ilalim ng lawa sa napakabilis na bilis at dumating sa harap ni Yang Xiaotian sa isang kisap mata. Nang hindi mabilang na mga galame ang malapit ng makasali kay Yang Xiaotian, lumitaw ang mga gintong apoy, at ito ay si Master Ding. Ang katawan ni Master Ding ay sumisikat sa liwanag, lumalaban sa hindi mabilang na mga galame. Hindi mabilang na mga galame ang binomba ang defensive light shield ni Master Ding, na sumabog ng malakas. Libu-libong malalaking alon ang itinaas sa ilalim ng lawa. Ang buong Demon Lake ay parang kumukulong tubig. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang 12 banal na katawan, kinuha ang huling piraso ng Buddha Blood Iron, at direktang nag-teleport sa 100 talampakan ng layo, ngunit hindi mabilang na mga galame sa ilalim ng lawa ang muling bumaril sa kanya. Kasabay nito, isang nakakatakot na lumalamon na magic power ang sumugod sa kalangitan at binalot siya. Si Yang Xiaotian ay hindi nang ahas na manatili, at muling nag-teleport, lumipad patungo sa dalampasigan. Ngunit masyadong mabilis ang mga galame at hinabol siya ng malapitan. Ginamit ni Yang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang kapangyarihan ng Supreme Holy Body, at nagpatuloy sa teleport. Gayunpaman, kahit na ang kanyang Supreme Holy Body ay maaaring mag-teleport sa Holy Realm, ang distansya ng bawat teleportation ay hindi malaki, at maaari lamang itong mag-teleport sa 2 o 300 talampakan ng layo. Patuloy na humahabol ang mga galame at lumalamon na kapangyarihan ng mahika. Ilang beses, muntik na nilang matamaan si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na teleportasyon ng oras at kalawakan, sa wakas ay bumalik si Yang Xiaotian sa dalampasigan. Sa sandaling bumalik siya sa baybayin, biglang sumabog ang Magic Lake, at ang nakakatakot na mga galame ay inatake muli si Yang Xiaotian. Nang makita ito, si Lao Lu ay sumangot ng malamig, at ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay sumabog, na nakaharap sa nakakatakot na mga galame. Boom! Isang malakas na putok ang yumanig sa kalangitan. Ang lakas ng espada ni Lao Lu at ang mga galame ay biglang nagbanggaan. Kahit na ang mga galame ay napigilan ng lakas ng espada ni Lao Lu, ang lakas ng espada ni Lao Lu ay sumabog din, at si Lao Lu mismo ay nagulat din at napaatras. Nagulat si Lao Lu, sapat na ang kanyang lakas para makapasok sa top 30 ng Sanqing Continent. Anong uri ng halimaw ang galame na ito sa ilalim ng Demon Lake, at ang lakas nito ay napakalakas. Lumipad pabalik sina Yang Xiaotian, Lao Lu at iba pa. Ang nagpagaan sa pakiramdam ng lahat ay ang nakakatakot na halimaw ay tila nakulong sa pagbabawal ng Demon Lake at hindi makaalis sa Demon Lake, at hindi hinabol ang lahat. Matapos tumama ang galame kay Lao Lu, umatras ito sa ilalim ng Demon Lake. Nagulat si Yang Xiaotian sa mga galame na umatras sa ilalim ng Demon Lake. Sa paghusga mula sa galame na ito, ang kabilang partido ay dapat na isang uri ng octopus na hayop. Gayunpaman, ang Buddha Blood Iron ay kinuha na. Sa makatuwid, hindi na nanatili si Yang Xiaotian, at umalis sa Land of Fallen Demons kasama ang lahat at bumalik sa 10,000 Buddha's Gate. Nang bumalik sa Wanfo sect, nagulat ang Wanfo Patriarch nang makitang bumalik si Yang Xiaotian ng wala pang kalahating buwan. Nang sabihin ni Yang Xiaotian na nakahanap siya ng paraan para maayos ang Wanfo Great Array, ang Wanfo Patriarch at ang Wanfo Sect Master at ang iba pa ay natigilan. Mr. Yang, nakahanap ka na ba ng paraan para maayos ang Wanfo Great Array? Tanong ng Wanfo Patriarch. Pakisama mo ako dyan, Senyor. Naikuyong ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao.
Bagamat hindi sila naniniwala na makakahanap si Yang Xiaotian ng paraan para maayos ang Wanfo Great Array ng napakabilis, dinala pa rin ng Wanfo Patriarch at ng iba pa si Yang Xiaotian sa kalangitan sa itaas ng Wanfo Great Array. Tulad noong nakaraang pagkakataon, na-activate ng Wanfo Patriarch ang Wanfo Great Array. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang 36 na Dim Buddha statues, kinuha ang isa sa Buddha Blood Iron, at pagkatapos ay kinokontrol ang Chaos Sword si Holy Fire upang sunugin ang Buddha Blood Iron. Matapos sumanib ang Chaos Sword si Divine Fire sa lahat ng Avenue Holy Flames ng Flame Princess, Palace, matagumpay itong naging Holy Fire. Ang 10,000 Buddha at iba pa ay nagulat lahat nang makitang ipinatawag ni Yang Xiaotian ang Chaos Holy Fire. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Chaos Sword si Holy Fire, ang Buddha Blood Iron ay agad na natunaw sa likido. Ikinaway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay at ginamit ang pamamaraang itinuro ni Master Ding para ayusin ang isa sa mga estatwa ng Buddha gamit ang tinunaw na Buddha Blood Iron Liquid. Sa ilalim ng pagkukumpuni ng Buddha Blood Iron Liquid, ang Buddha runes sa Buddha statue ay unti-unting nabawi ang kanilang kinang. Sa wakas, ganap na inayos ni Yang Xiaotian ang unang rebulto ng Buddha. Pagkatapos, si Yang Xiaotian ay sumunod sa parehong paraan at inayos ang pangalawang estatwa ng Buddha sa parehong paraan. Ang 10,000 Buddha at ang mga master ng 10,000 Buddha sect ay tumingin sa mga naayos na estatwa ng Buddha ng may kagalakan, ngunit walang sino man ang nang-ahas na hadlangan si Yang Xiaotian. Sa buong pagsisikap ni Yang Xiaotian na ayusin, sa wakas, lahat ng 36 na estatwa ng Buddha ay naayos. Nang ang ninuno ng 10,000 Buddhas ay humimok muli sa 10,000 Buddhas formation, ang Buddha light ng 10,000 Buddhas ay sumabog, at ang mabigat na kapangyarihan ng Buddha ay bumalot sa buong 10,000 Buddha sect. Naayos na rin sa wakas. Ang 10,000 Buddhas at ang iba pa ay nagulat at nasa sabik habang nakatingin sila sa 10,000 Buddhas formation na naglalabas ng sumisikat na Buddha power. Salamat, Young Master Yang, sa pag-aayos ng 10,000 Buddhas formation para sa 10,000 Buddha sect. Ang 10,000 Buddhas Patriarch ay naikuyom ang kanyang mga kamao at tuwang-tuwang sinabi, kung hindi dahil kay Young Master Yang, hindi ko alam kung kailan maaayos itong 10,000 Buddhas formation. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at ngumiti, masyado kang magalang, nag-aalok din ako ng reward para sa 10,000 Buddha sect. Nang marinig ni Yang Xiaotian na nagsabi na ang 10,000 Buddha sect ay nag-alok ng reward, ang 10,000 Buddhas Patriarch ay tumawa at sinabing, pupunta ako at kunin ang reward para kay Young Master Yang. Di nagtagal, binigyan niya si Yang Xiaotian ng gantimpala na 100 subo ng holy water ni Buddha at 100 milyong mas mababang antas ng Great Dao Holy Stones. Kinuha ni Yang Xiaotian ang gantimpala. Nasa kamay na ang 100 subo ng holy water ni Buddha. Ang Pusoo Buddha fruit, sa pagkakataong ito ay maaaring hinog na. Salamat, Senior. Naikuyom ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at ngumiti. Nakangiting sinabi ng pinuno ng Wanfo sect, Young Master Yang, ang Wanfo sect namin ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung kailangan mo kami sa hinaharap, gagawin namin ang aming makakaya para tulungan ka. Nakangiting sabi ni Yang Xiaotian, okay, salamat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa mga tao ng Wanfo sect. Kailangan na niyang humanap ng lugar kung saan lunukan ang Pusoo Buddha fruit para marating ang kaharian ng mga santo. Pagkaalis, gumamit si Yang Xiaotian ng 100 subo ng banal na tubig ni Buddha upang diligin ang puno ng Pusoo Buddha. Matapos madiligan ng 100 subo ng banal na tubig ng Buddha, ang Pusoo Buddha fruit sa wakas ay nagmature, na naglalabas ng mabigat na Buddha light at isang mabangong prutas. Nang makitang hinog na ang Pusoo Buddha fruit, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian ang kanyang kagalakan. Agad siyang nakahanap ng isang desyerto na lugar, pagkatapos ay pumunta sa ilalim ng lupa, nagtayo ng isang underground space, naupo ng cross-legged sa ilalim ng Pusoo Buddha tree, at pagkatapos ay kinuha ang Pusoo Buddha fruit at nilamon ito. Ginamit ni Yang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang 5 Elements Holy Buddha Art at Chaos Devouring Heaven Art, at biglang, ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Buddha na bunga ng Pusoo ay patuloy na binago sa banal na kapangyarihan. Ngayon, hindi pa siya nakakalusot sa Saint Realm, kaya ang divine power ng Godhead ay hindi pa ganap na nabago sa Saint Power. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hindi nagtagal, nakapasok si Yang Xiaotian sa huling ikasampung antas ng daan. Matapos makapasok sa huling ikasampung antas ng daan, bumagal ang bilis ng pagpapabuti ni Yang Xiaotian. Bagamat bumagal ang bilis ng pagpapabuti, sa ilalim ng pagbabago ng kapangyarihang nakapagpapagaling ng bunga ng Buddha ng Pusoo, nakapasok pa rin siya sa tuktok ng huling ikasampung antas ng daan. Ngunit sa oras na ito, hamina ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng bunga ng Buddha ng Pusoo. Si Yang Xiaotian ay paulit-ulit na nagpractice ng sining, at sa wakas, pagkatapos na pinuhin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Buddha na bunga ng Pusoo, naramdaman niya ang hadlang ng Saint Realm. Gayunpaman, hindi nagmamadaling pumasok si Yang Xiaotian, ngunit patuloy na nilamon ang banal na prutas ng araw at ang banal na tubig ng 10 dakilang daw para magsanay, habang paulit-ulit na pinapalakas ang kanyang banal na kapangyarihan. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay nalagpasan ni Yang Xiaotian ang hadlang sa kaharian ng santo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 12 banal na katawan ni Yang Xiaotian na lumalaban sa langit, agad na nasira ang hadlang ng Santo Realm.
Nang masira ang hadlang ng Santo Realm, ang banal na kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay sumailalim sa mga kamanghamanghang pagbabago. Hindi lamang ang banal na kapangyarihan, kundi pati na rin ang buong katawan ay nagbabago. Isang komprehensibong pagbabago mula sa Diyos tungo sa Santo. Sa isang kahulugan, ang kaharian ng tao ay isang Diyos pa rin, at hindi pa nagbabago sa isang santo. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa kaharian ng santo ang isang tao ay maaaring maging santo. Ang kaharian ng santo ay ang unang kaharian ng santo at ang pinakamahalagang kaharian. Sa kaharian na ito, mahuhubog ang puso ni tao. Ang puso ni tao ang magiging pinakamahalagang pundasyon ng kaharian ng santo. Nang matamaan niyang Xiaotian ang harang ng Santo Realm, biglang natakpan ang kalangitan ng mga ulap ng kulog, at ang mga kulog ay bumagsak kay Yang Xiaotian na parang bagyo. Sa pagtingin sa mga kulog na bumagsak na parang bagyo, ang 12 banal na katawan ni Yang Xiaotian ay tumayo at direktang tiniis ang pambobomba ng mga kulog. Ang ulan ng mga kulog ay mas malakas kaysa sa isang alon. Ang lakas ng kulog ay napakalakas kaya nagulat silang lahat sina Lao Lu, Zhuo Meng at iba pa. Lalo na sina Zhuo Meng, Li Gu at iba pa ay mas natakot nang makita nila ang pag-ulan ng mga thunderbolt. Kahit na dumaan sila sa kapigatian ng dakilang santo, ang mga kulog ay hindi nakakagulat, hindi ba? Gayunpaman, sa kapangyarihan ng 12 banal na katawan ni Yang Xiaotian at ng 2 clone ng Panginoong Diyos ng Paglikha, madali pa ring pinasabog ni Yang Xiaotian ang lahat ng kulog. Kahit na si Yang Xiaotian ay hindi na kailangan pang ipatawag ang Holy Wheel. Nang matagumpay na nalampasan ni Yang Xiaotian ang kapigatian ng santo at natanggap ang kapangyarihan ng Thunderbolt ng santo, agad na naramdaman ni Yang Xiaotian na nagsimulang magbago ang 2 clone ng Panginoong Diyos ng Paglikha. At ang kanyang orihinal na katawan ay ganap ding nag-transform sa isang santo. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng kanyang 12 banal na katawan, isa pang banal na liwanag ang suportado, na siyang 13 banal na katawan na bumaligtad sa banal na katawan. Naramdaman ang pagbabago ng kanyang buong katawan, nasa sabik at masaya si Yang Xiaotian. Sa wakas ay nakalusot sa kaharian ng mga santo. Tapat sa kaharian ng mga santo. Sa kaharian ng santo, ang kaharian ng kaliwanagan ay minamalas sa lahat ng dako. Kahit na madalas siyang lumalabas-pasok sa Hongmeng Academy, kakaiba ang tingin sa kanya ng ibang mga disipulo. Dahil siya lang ang nasa larangan ng enlightenment sa buong Hongmeng Academy. Nakuha man niya ang unang pwesto sa ring competition, kakaiba pa rin ang tingin sa kanya ng ibang mga alagad. Ngayon, nasa kaharian na rin siya ng mga santo tulad ng ibang mga alagad sa labas. Congratulations, young master! Nagulat at natuwa si Old Lo at ang iba pa nang makitang sa wakas ay nakapasok na si Yang Xiaotian sa kaharian ng mga santo. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti sa lahat. Ang paglusot sa kaharian ng mga santo ay talagang isang masayang bagay. Gaano katagal bago ang Saint Dao Conference ngayon? Tanong ni Yang Xiaotian. Mayroong higit sa 20 araw. Mabilis na sabi ni Old Lu. Sa mahigit 20 araw, maaari na lang niyang lunukan ang 70 milyong taong gulang na magic medicine sa kanyang katawan para pagsamahin ang kanyang kaharian. Matapos masira ang Saint Realm, ang epekto ng 70 milyong taong gulang na banal na gamot ay mas mahina, ngunit makakatulong pa rin ito sa kanya na pagsamahin ang kanyang kaharian. Kaya, hiniling ni Yang Xiaotian sa lahat na umalis at magtungo sa Xuanlei Imperial Capital. Sa daan, sa karwahe, nilamon niya ang 70 milyong taong gulang na banal na gamot upang pagsamasamahin ang kanyang kaharian, habang ang unang banal na clone ay ginamit ang Great Dao 5 Elements Holy Stone upang isagawa ang Chaos 5 Elements Escape Technique. Ang pangalawang Divine Clone ay nilamon ang Sun Holy Fruit at iba pang mga banal na prutas upang magsanay ng isang grupo ng mga banal na katawan. Sa mga nagdaang taon, sa ilalim ng irigasyon ng 9 Great Dao Holy Water, isang grupo ng mga banal na puno ang matagumpay na lumaki bilang mga banal na puno, at ang mga bunga na kanilang ibinubunga ay mga banal na bunga. Sa ilalim ng epekto ng banal na prutas, si Yang Xiaotian at ang kanyang grupo ng mga banal na katawan ay nag-practice ng mas mabilis kaysa dati. Ang grupo ay hindi malayo sa Xuanlei Imperial Capital, at nakarating sila sa Xuanlei Imperial Capital sa loob ng 4 o 5 araw. Gayunpaman, ang grupo ni Yang Xiaotian ay may malaking bilang ng mga tao, at ang tirahan ay isang malaking problema. Ngayon ay may higit pa sa 10 araw bago ang banal na kumperensya ng Dao, at kailangan nilang maghanap ng tirahan. Tinanong ni Yang Xiaotian sina Zhuo Meng, Li Gu at iba pa na humanap ng matutuluyan. Pagbalik nila makalipas ang kalahating araw, sinabi nilang puno na ang lahat ng kwarto sa mga pangunahing restaurant. Pagkatapos ay bumili ng isa, sabi ni Yang Xiaotian. 10 milyong lower grade Dao Saint Stones ang makakabili ng magandang mansyon sa Xuanlei Imperial Capital. At nakakuha lang siya ng 100 milyong lower grade Dao Saint Stones mula sa One Foman, at mayroon siyang 10 milyon sa kanya noon, kaya hindi siya kapos sa pera ngayon. Nabasag na niya ngayon ang Saint Realm at maaari nang pinuhin ng Great Saint Peel ng Great Saint Realm. Ang kanyang Chaos Sword si Divine Fire ay naging banal na apoy, at maaari niyang pinuhin ang 7 Tribulations Heavenly Grade Great Saint Peel sa hinaharap. Ang 7 Tribulations Heavenly Grade Great Saint Peel ay sikat pa rin sa Saint Realm. Kaya hindi siya kakapusan ng pera sa hinaharap. Kaya sina Yang Xiaotian at Lao Lu at iba pa ay pumunta sa pinakamalaking Chamber of Commerce sa Xuanlei Imperial Capital, nagpaplanong bumili ng mansyon.
Nang dumating si Yang Xiaotian sa pinakamalaking kamara ng komersyo sa kabisera ng imperial, isang gwardya sa mansyon ng prinsipe ng Chenyuan ay tuwang-tuwang tumakbo papunta kay Prinsesa Liu Yuan na nagsasanay sa espada. Prinsesa, may balita tungkol sa batang iyon. Yung bata, nagulat si Liu Yuan, pagkatapos ay nag-react, ibig mong sabihin, ang batang may 3 kulay na dragon. Noong huling pagkakataon sa Ironwood Forest, siya at ang kanyang mga tauhan ay malubhang nasugatan ni Lao Lu dahil sa pag-agaw sa 3 kulay na dragon at sa matangkad na puting tigre. Sa nakalipas na ilang taon, humihingi siya ng balita tungkol kay Yang Xiaotian. Oo, ito ang batang may 3 kulay na dragon. Siya at ang matanda ay nakarating na sa Imperial Capital. Nagmamadaling sabi ng mga tauhan niya. Halika sa Imperial Capital sa oras na ito, nandito rin ba ang batang iyon para lumahok sa Holy Way Conference? Nag-isip si Liu Yuan. I'm afraid he is here to participate in the Holy Way Conference. Nasa Forces Chamber of Commerce sila ngayon. Parang puno na kasi ang mga kwarto sa Imperial Capital Restaurant, wala silang matitirhan, kaya plano nilang bumili ng mansion. Sabi ng mga tauhan niya. Bumili ng mansion. Nanlamig ang mga mata ni Liu Yuan, sabihin sa manager na si Liu ng Sihai Chamber of Commerce na ang bata ay aking mortal na kaaway. Magalang natugon ng kanyang mga nasasakupan. Sa oras na ito, sa Sihai Chamber of Commerce, sina Yang Xiaotian, Lao Lu at iba pa ay masigasig na dinala sa silid ng mga kasosyo ng Chamber of Commerce, at pagkatapos ay ipinakilala kay Yang Xiaotian ang ilang malalaking mansyon na may magagandang lokasyon na ibinebenta sa kabisera ng imperial. Ang mga mansyon na ito ay natugunan ng lahat ng mga kinakailangan ni Yang Xiaotian. Nang piliin ni Yang Xiaotian ang pinakamalaki at babayaran na sana ang Avenue Saintstone para bilhin ito, biglang dumating ang manager ng Sihai Chamber of Commerce na si Liu Cheng. Nakita ng mga partner ng Chamber of Commerce na dumating ang manager nila, at dali-daling tumayo para salubungin siya. Hindi pinansin ni Liu Cheng ang clerk ng Chamber of Commerce at malamig na sinabi kay Yang Xiaotian, "Anak, ninakaw mo ang bundok ng ating prinsesa at sinaktan ang ating prinsesa, at nang ahas kang pumunta sa kabisera ng imperial. Ang mansyon na ito, hindi ibebenta sa iyo ng aming Sihai Chamber of Commerce. Hindi lang itong mansyon, hindi namin ibebenta lahat ng mansyon sa iyo. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. At sa hinaharap, wala kaming ibebenta sa iyo. Lumabas ka pa." Naisip ni Yang Xiaotian ang Timo Forest, lumubog ang kanyang mukha, mansyon ni Prince Chenyuan. Natutuwa akong malaman. Walang ekspresyong sinabi ni Liu Cheng, lumabas ka pa rin. Kung hindi ka lumabas, papaalisin kita ng mga tauhan ko. Biglang malamig na sinabi ni Old Luo, ang Sihai Chamber of Commerce ay hindi mula sa mansyon ni Prince Chenyuan. Sa puntong ito, naglabas siya ng isang card, inihagis ito sa mesa, at sinabi sa clerk ng Chamber of Commerce, hayaan ang presidente ng iyong Sihai Chamber of Commerce na lumabas upang makita ako. Sa harap ng card na ito, may nakaprint na alon na dagat. Ang buong card ay isang nakasisilaw na kulay purple gold. Nang makita ang card na ito, nagulat ang Chamber of Commerce clerk, at nagbago ang mukha ni Liu Cheng, purple gold sa buong mundo. Ang malalaking kamara ng komersyo sa Xuanli Empire, gaya ng Forces Chamber of Commerce, ay maglalabas ng mga membership card sa mga taong may natatanging katayuan. Siyempre, mayroon ding iba't ibang antas ng mga membership card, at ang purple gold na Forces card na ito ay ang pinaka-advanced at nakikilala. Ibinigay ito ng matandang pangulo noong itinatag ang Forces Chamber of Commerce. 10 baraha lang ang naibigay. Gayunpaman, ang 10 purple na gintong Forces card na ito ay hindi lumabas sa loob ng maraming taon. Ngayon, nasa kamay na sila ng isa sa mga compound ng binata. Sa oras na ito, ang presidente ng Forces Chamber of Commerce ay nag-aaliw sa isang mahalagang panauhin sa loob ng bulwagan, at biglang nakita ang kanyang nasasakupan na tumatakbong panik, "President, may isang senior na may hawak na purple gold na Forces card sa hall sa labas na gustong makita ka." Purple gold Forces card. Nagulat ang presidente ng Forces Chamber of Commerce nang marinig niya ito, at biglang tumayo. Mukhang nasaktan ni Liu Cheng, ang manager, ang senior na iyon. Pagkatapos, sinabi ng Chamber of Commerce subordinate ang pangkalahatang kwento. Galit na galit ang presidente ng Forces Chamber of Commerce nang marinig niya ito, napakatapang nitong si Liu Cheng. Naglakas loob siyang saktan ng nakatatanda ng Purple Gold Forces card. Pagkasabi nito ay galit siyang lumabas sa inner hall. Pagkalabas, ang presidente ng Forces Chamber of Commerce ay nagmamadali kina Yang Xiaotian at Lao Lu, paulit-ulit na humingi ng tawad kina Yang Xiaotian at Lao Lu, at inimbitahan sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa loob ng bulwagan. Para kay Liu Cheng, hiniling niya sa kanya na haborin ang kanyang steward robe sa lugar, at hiniling sa kanya na ibalik ang steward identity card, at hindi na niya kailangang pumunta muli sa Forces Chamber of Commerce sa hinaharap. Si Liu Cheng ay nakatayo sa bulwagan, nakatitig ng blanko kina Yang Xiaotian at Lao Lu na inimbitahan sa loob ng bulwagan. Kahit na siya ay isang disipulo ng pamilya Liu, siya ay nasa Forces Chamber of Commerce sa loob ng 10,000 taon. Ngayong hiniling sa kanya na umalis sa Forces Chamber of Commerce, bigla niyang naramdaman na nawalan siya ng tirahan. Si Liu Cheng ay lumabas sa Sihai Chamber of Commerce sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nakakasilaw ang sikat ng araw ngayon.
Hindi niya magawang imulat ang kanyang mga mata. At matagumpay na nabili niyang Xiaotian ang isa sa malalaking mansyon na pinili niya. Personal na dinala ng presidente ng Shanghai Chamber of Commerce sina Yang Xiaotian, Lao Lu at iba pa upang siyasatin ang bahay. Pagkatapos maglakad sa bagong mansyon, tumango si Yang Xiaotian ng may kasiyahan. Kung ikukumpara sa Chunwo Royal City House, mas maganda ang bagong mansyon na ito sa Imperial Capital. Bagamat ang Royal City House ay maingat niyang inayos, mas malala pa rin ito kaysa sa mansyon sa kabisera ng Imperial. Nang malaman ni Prinsesa Liu Yuan na hindi lamang matagumpay na nabili ni Yang Xiaotian ang mansyon, kundi pati si Liu Cheng ay pinatalsik mula sa Shanghai Chamber of Commerce, lumubog ang kanyang mukha. She clenched her fists and said to her subordinate, "Go and check kung talagang sasali ang batang ito sa Holy Way Conference na ito." Dahil nakilahok din siya sa Holy Way Conference na ito. Magsumbong ka kaagad pagkatapos mong malaman. Pagkatapos manirahan sa bagong mansyon, si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling mag-sign up para sa Holy Dao Conference, ngunit nagpatuloy siya sa paglunok ng isa pang 70 milyong taong gulang na divine medicine sa mansyon upang magsanay at pagsamahin ang kanyang kaharian. Kasabay nito, tinanong niya si Uncle Ding tungkol sa Dao Heart. Bagaman ang Eternal Dao Heart ay ang pinakamalakas na Dao Heart, mayroon ding malalakas at mahina na Eternal Dao Hearts. Sa ngayon, mayroong higit sa 10,000 Eternal Dao Hearts. Sinabi ni Uncle Ding, ngunit ang henyo na makakapag-condense sa nangungunang 100 Eternal Dao Hearts ay napakabihirang mula noong sinaunang panahon. At sa Sanqing Continent, iisa lang ang henyo na makakapag-condense sa nangungunang 100 Eternal Dao Hearts. Walang Eternal Dao Hearts sa top 50. Kung tungkol sa top 30 at top 10, pabayaan. Nagulat si Yang Xiaotian, iisa lang ang henyo na may nangungunang 100 Eternal Dao Hearts sa Sanqing Continent. Ito ay talagang hindi inaasahan. Napakahirap i-condense ang Eternal Dao Heart. Kung kaya mong i-condense ang Eternal Dao Heart, ikaw ay magiging isang henyo na magpapamanga sa buong kontinente. Bagamat ang iyong foundation ay sobrang solid na ngayon, kung i-condense mo ang Dao Heart ng padalos-dalos, maaari mo lamang i-condense ang top 100 Eternal Dao Hearts sa pinakamaraming. Imposibleng i-condense ang Eternal 00 o ang top 10 ng Dao. Sinabi ni Uncle Ding, hindi banggitin ang unang Eternal Dao Heart. Anong ibig sabihin ni Uncle Ding? Tanong ni Yang Xiaotian. Ikaw ang may 15 pinakamalakas na Sword Heart, kaya walang problema na paikliin ang nangungunang 100 Eternal Dao Hearts. Sinabi ni Uncle Ding, ngunit kung gusto mong paikliin ang isang mas malakas na Dao Heart, hindi sapat para sa iyo na magkaroon ng 15 pinakamalakas na puso ng espada. Nasa Saint Realm ka, kailangan mong pinuhin pa ang iyong 15 Sword Heart. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian. Maaari mong ipagpatuloy ang pag-unawa at pagsasanay sa mga sagradong kasanayan sa espada upang palakasin ang iyong kapangyarihan sa puso ng espada. Sinabi ni Uncle Ding, kung mas malakas ang puso ng espada, mas magiging malakas ang puso ng Dao. Gayunpaman, ang iyong 15 Sword Heart ay pawang siyam na kulay na Sword Heart. Kung gusto mong palakasin ang iyong Sword Heart power, dapat mong unawain at sanayin ang pinakamataas na antas ng Heaven-defying Sacred Sword skills. Kung maaari kang magsanay ng 100 pinakamataas na antas ng langit-defying sagradong mga kasanayan sa espada hanggang sa tugatog, maaari mong paikliin ang unang 10 walang hanggang puso ng Dao. Ngunit kung gusto mong paikliin ang unang walang hanggang puso ng Dao, dapat kang magsanay ng hindi bababa sa 200 pinakamataas na antas ng mga kasanayan sa sagradong espada na lumalaban sa langit hanggang sa tuktok. Nagulat si Yang Xiaotian, 200. Bagamat, sa kanyang talento, hindi mahirap magsanay ng isang pinakamataas na antas ng langit-defying sagradong kasanayan sa tugatog, ngunit saan siya makakahanap ng napakaraming pinakamataas na antas ng langit-defying sagradong mga kasanayan? Natatakot ako na hindi ako makakahanap ng napakaraming sagradong kasanayan na lumalaban sa langit sa pinakamataas na antas kahit na hanapin ko ang buong Sanqing Continent, lalo pa ang swordsmanship. Take your time, walang nagmamadali. Sabi ni Lolo Ding, hanggat sinasanay mo ang 200 pinakamataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada hanggang sa tugatog bago ka makapasok sa Great Saint Realm, magiging maayos ito. Mayroon akong 99 top-level sword fighting skills dito. Kaya, kailangan lang niyang Xiaotian na makahanap ng 100 at isang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Kaagad, itinatak ni Lolo Ding sa isip ni Yang Xiaotian ang lahat ng 79 na pinakamataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada na alam niya. Gayunpaman, upang madala ang unang walang hanggang Dao Heart, kailangan mo ring magsikap na magsanay ng isang grupo ng mga banal na katawan. Kung ang banal na katawan ay masyadong mahina, hindi nito kakayanin ang kapangyarihan ng unang eternal na Dao Heart. Sinabi ni Lolo Ding, mas mainam kung makapagsanay ka ng 12 uri ng mga banal na katawan hanggang sa ika-28 antas. 12 uri ng mga banal na katawan na isinasagawa hanggang sa ika-28 antas. Sa madaling salita, maliban sa baligtad na banal na katawan na matagumpay na naisagawa, ang iba pang mga banal na katawan ay dapat lumampas sa ika-28 antas. Madaling linangin ang Eternal Saint Body at iba pang Saint Body, ngunit ang 10,000 Realm Saint Body ay nangangailangan ng 10,000 Realm Saint Vein.
Ngayon ay alam na si Emperor Zuanlei ay nakakuha ng isang 10,000 Realm Saint Vein, at walang balita tungkol sa iba pang 10,000 Realm Saint Veins, kaya hiniling niyang Xiaotian kay Lao Lu at sa iba pa na tulungan siyang magpatuloy sa pagtatanong tungkol sa 10,000 Realm Saint Veins. Matapos ang patuloy na pagpino ng 270 milyong taong gulang na mga banal na gamot at pagsamasamahin ang kaharian ng santo, sinimulan niyang Xiaotian na sanayin ang 79 na kasanayan sa espada ni Master Ding. Una niyang sinanay ang 9 Dragon Sword Art. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Ang 9 Dragon Sword Art na ito ay nilikha ng siyam na Dragon Clan Master sa Holy Realm. Napakahirap gawin itong 9 Dragon Sword Art, maliban kung ang isang tao ay maaaring magkaroon ng siyam na uri ng kapangyarihan ng Dragon Clan. Gayunpaman, para kay Yang Xiaotian, na may unang Dragon Saint Body, ang pagsasanay nitong 9 Dragon Sword Art ay napakadali. Naintindihan pa nga ni Yang Xiaotian ang 9 Dragon Sword Art na ito matapos basahin ito ng isang beses. Pagkatapos magsanay ng isang dosenang beses lang, nilinang na ni Yang Xiaotian ang 9 Dragon Sword Art sa estado ng menor de edad na tagumpay. Wala pang isang araw, ang kanyang 9 Dragon Sword Art ay pumasok na sa state of major success. Pagkatapos, pagiging perpekto, sa wakas, maabot ang rurok. Habang nilinang niya ang 9 Dragon Sword Art, isang pinakamataas na antas na banal na kasanayang lumalaban sa langit, hanggang sa tugatog, nagkaroon siyang Xiaotian ng ibang pangunawa sa espada. Sa oras na ito, isang araw na lang ang natitira bago ang Holy Dao Conference. Kung hindi pa dumating si Old Lu para ipaalala kay Yang Xiaotian na hindi pa siya nakarehistro, halos makalimutan na ito ni Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian at Old Lu ay umalis sa mansyon at pumunta sa registration hall. Bagamat bukas ang banal na kumperensya ng Dao, marami pa ring mga disipulo ang nagparehistro. Nang nakapila si Yang Xiaotian para magparehistro, ang lahat ng mga disipulo sa bulwagan ay tinatalakay ang Holy Dao Conference bukas. Narinig ni Yang Xiaotian na ang pinakapinag-uusapan ng mga tao ay ang anak ng 10,000 kulog at ang anak ng Golden Emperor Buddha na si Lin Xin. Ang anak ng 10,000 kulog ay pinaikli ang walang hanggang Dao Heart, at ito ang unang milyong sinaunang Dao Hearts. Siya ang unang henyo ng aking Xuanlei Empire. Siya dapat ang una sa Holy Dao Conference na ito. Ang Golden Emperor Buddha Son ay ang unang Buddhist henyo ng aking Xuanlei Empire. Siya ay isinilang na may 5 kataas-taasang Buddhist na banal na katawan at nilinang ang 10 pinakamataas na Buddhist na banal na kasanayan, at lahat ng mga ito ay nalinang sa pagiging perpekto. Ang Golden Emperor Buddha Son ay maaaring hindi matalo sa anak ng 10,000 kulog. Nang ang lahat ay tinatalakay ang anak ng 10,000 kulog at ang Golden Emperor Buddha Son, biglang may nagsabi, narinig ko na ang disipulo ni Master Musanyay na si Chen Hai ay nag-sign up din para lumahok sa Holy Dao Conference na ito. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Ano, ang Chen Hai na iyon ay kasali rin sa Holy Dao Conference na ito. Si Chen Hai ay isang henyong disipulo ng sangay ng Xuanlei Empire ng Hongmeng Academy. Kilala siya bilang pinakatalentadong disipulo ng Hongmeng Academy mula noong Musanyay. Ipinakalat pa ng ilang tao na ang Chen Hai, tulad ni Musanyay, ay negel-inang ng 50,000 bilog ng mga banal na gulong. Dahil sa nilinang ni Chen Hai ang 50,000 bilog ng mga banal na gulong kaya tinanggap ni Musanyay si Chen Hai bilang kanyang personal na disipulo. Siyempre, walang nakakaalam kung totoo o hindi. Dahil kakaunti lang ang nakakita sa mga banal na gulong ni Chen Hai. Tanging si Musanyay at ang Dean ng Xuanlei Empire Branch ng Hongmeng Academy ang nakakita sa kanyang mga banal na gulong. Tulad ng para sa Dao Heart ni Chen Hai, maraming iba't ibang opinyon. Ang ilan ay nagsasabi na ang Chen Hai ay pinalamutian ng walang hanggang Dao Heart tulad ng anak ng 10,000 kulog, ngunit walang nakakaalam. May nagsasabi na ang Dao Heart ni Chen Hai ay mas malakas pa kaysa sa anak ng 10,000 kulog. Siyempre, may nagsasabi na ang Dao Heart ni Chen Hai ay kapareho ng kanyang master na si Musanyay, tanging ang nangungunang 10 walang hanggang Dao Hearts. Gayunpaman, anuman ang Dao Heart ni Chen Hai, ang kanyang talento ay hindi mapag-aalinlanganan. Kaya naman, nang marinig nila na si Chen Hai ay nakikilahok din sa Holy Dao Conference na ito, ang lahat ay nag-react ng husto. Kung ang Chen Hai ay nakikilahok din sa banal na kumperensya ng Dao na ito, kung gayon ang banal na kumperensya ng Dao na ito ay dapat nakahanga-hanga. Excited ang lahat. Nabalitaan ko na may bagong estudyante sa sangay ng Chunwo ng Hongmeng College. Ang kanyang talento ay mas malakas kaysa sa anak ng 10,000 kulog, Chen Hai, at ang Golden Emperor Buddha. Noong siya ay nasa larangan ng kaliwanagan, matagumpay niyang nalinang ang 3 sagradong kasanayan na susubukan ng Hongmeng College. Tuwang-tuwang nag-uusap ang lahat, biglang mahinang sabi ng isang alagad sa sulok. Marahil ay dahil sa napakahirap paniwalaan ng balita ay napakahina ng kanyang boses at hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas. Nagtawanan ng maraming tao sa paligid matapos itong marinig. Bakit hindi mo sabihin na ang 3 sagradong kasanayan na susubukan ng bagong mag-aaral ng sangay ng Chunwo ng Hongmeng College ay lahat ay nalinang sa estado ng mahusay na tagumpay? Pabirong tawa ng isa sa kanila. Iyon ay magiging mas nakakagulat. Tumawa ng malakas ang lahat. Paano magiging okay ang estado ng mahusay na tagumpay? Dapat sabihin na ang bagong mag-aaral na ito ay nilinang ang lahat ng 3 sagradong kasanayan sa estado ng pagiging perpekto, na mas nakakagulat. Natawa din ang isa pang alagad.
Lalong tumawa ang lahat. Namumula ang mukha ng alagad habang ipinagtanggol ang sarili, talagang nagtagumpay siya sa paglinang ng 3 sagradong kasanayan. Ang isang tao na nakamit ang Dao Realm ay nagilinang ng 3 sagradong kasanayan. Tumawa ang isang alagad sa tabi niya at sinabing, okay lang na magsabi ka ng ganitong klaseng biro dito, ngunit kung maglakas loob kang sabihin ito sa harap ng iyong mga nakatatanda, sasampalin ka ng mga nakatatanda sa iyo hanggang sa mamatay. Nagtawanan ang lahat. Nais ipagtanggol ng alagad ang kanyang sarili, ngunit nang makitang walang naniniwala sa kanya, sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig at hindi na nagsalita. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian. Maya-maya, turn na niya para magparehistro. Ang master na namamahala sa pagpaparehistro ay nagtanong, pangalan. Yang Xiaotian. Totoong sinabi ni Yang Xiaotian. Ang disipulo na nagsabing matagumpay na nilinang ni Yang Xiaotian ang 3 sagradong kasanayan ay biglang narinig ang pangalan ni Yang Xiaotian na Yang Xiaotian, at nanlaki ang kanyang mga mata. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tinitigan si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, ang disipulo na matagumpay na nagilinang ng 3 sagradong kasanayan sa Chunwo branch ng Hongming Academy ay tila tinatawag na Yang Xiaotian, tama ba? Realm. Tanong ulit ng master in charge sa registration. Ang unang antas ng Saint Realm, sabi ni Yang Xiaotian. Natigilan ang alagad. Saint Realm. Hindi ba ito ang Realm of Enlightenment? Pareho lang ba ng pangalan? Ang mga master na namamahala sa pagpaparehistro at ang mga disipulo sa paligid ay nagulat din nang marinig nila na si Yang Xiaotian, isang Saint Realm, ay magpaparehistro para sa Saint Dao Conference. Young man, isa kang Saint Realm, sigurado ka bang gusto mong magparehistro para sa Saint Dao Conference? Magiliw nang umiti ang master na namamahala sa pagpaparehistro. Ang mga nagparehistro para sa Saint Dao Conference sa pagkakataong ito ay karaniwang mga disipulo sa itaas ng ika-10 antas ng Saint Realm. Kahit na hindi sila sapat, sila ay mga santo ng ika-9 na antas. Si Yang Xiaotian ang unang tao na nagparehistro para sa Saint Dao Conference sa unang antas ng Saint Realm. Boy, isa kang Saint Realm, nagparehistro ka para sa Saint Dao Conference sa unang antas ng Saint Realm, at hindi ka man lang makapasa sa unang level. Tumawa ang isang disipulo ng pamilya Chen at nagsabi, walang silbi ang pagsali. Mas mabuting bumalik at magsanay sa loob ng libu-libong taon, at pagkatapos ay magparehistro kapag ikaw ay isang santo ng ika-10 antas. Ngumiti din ang ibang mga alagad. Sinabi ni Yang Xiaotian sa master na namamahala sa pagpaparehistro, sigurado akong gusto kong magparehistro para sa Holy Dao Conference na ito. Hindi ko na kailangan pang magsanay. Ang master na namamahala sa pagpaparehistro ay natigilan. Mula sa tono ng batang ito, tila kumpiyansa siya sa Holy Dao Conference na ito. Gayunpaman, pinilit ni Yang Xiaotian na magparehistro, at hindi na niya ito hinikayat muli. Batay sa mga patakaran, sinubukan pa rin niya ang kaharian ni Yang Xiaotian at inirehistro lamang siya pagkatapos makumpirma na si Yang Xiaotian ay nasa unang antas ng Saint Realm. Pagkatapos ng pagpaparehistro, ibinigay niya kay Yang Xiaotian ang card ng pagkakakilanlan para sa Holy Dao Conference at nakangiting sinabi, Bina, nais kong matagumpay kang magsimula at makapasa sa unang antas. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Salamat. Matapos makuha ni Yang Xiaotian ang identity card, hindi siya nanatili at umalis sa registration hall kasama si Lao Lu. Hindi siya nakabalik kaagad sa mansyon, ngunit nagpunta sa Sihai Chamber of Commerce kasama si Lao Lu upang bumili ng malaking bilang ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Great Saint Peel. Matapos bilhin ang mga panggamot na materyales, hindi na sila bumalik ni Lao Lu sa mansyon, ngunit pumunta sa isang walang nakatirang bundok sa labas ng Imperial Capital upang pinuhin ang Great Saint Peel. Natarante si Lao Lu nang makita niyang si Yang Xiaotian, isang santo, ay bumili ng malaking bilang ng Great Saint Peels para sa pagpino ng Great Saint Peel. Nagulat siya nang makitang pupunta talaga si Yang Xiaotian sa mga suburb upang pinuhin ang Great Saint Peel. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na nais ng isang santo na pinuhin ang Great Saint Peel. Sa ilalim ng nagulat na mga mata ni Lao Lu, naglabas si Yang Xiaotian ng isang batch ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Great Saint Peel. Mas nagulat si Lao Lu nang makita niya ito, dahil ang mga gamot na inilabas ni Yang Xiaotian ay ang dami ng pagdadalisay ng 2 Great Saint Peels. Maaaring ang kanilang young master ay magpupuno ng 2 Great Saint Peels ng sabay. Ito ay isang himala sa mundo para sa isang santo na pinuhin ng isang Great Saint Peel. Kung matagumpay niyang mapino ang 2 Great Saint Peels, kung gayon. Sa oras na ito, biglang iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at nakita ang 2 materyales na panggamot para sa pagdadalisay ng Great Saint Peel na sabay na lumipad mula sa lupa. Pagkatapos, ang Chaos Sword si Holy Fire sa katawan ni Yang Xiaotian ay lumipad palabas at sabay na itinaas ang 2 panggamot na materyales. Mula sa malayo, ang 2 materyales na panggamot ay tila lumulutang sa dagat ng apoy. Kinokontrol ni Yang Xiaotian ang Chaos Sword si Holy Fire upang patuloy na tumaas at bumaba. Habang ang Chaos Sword si Holy Fire ay patuloy na tumataas at bumaba, ang mga panggamot na materyales na lumulutang sa dagat ng apoy ay patuloy na natutunaw sa likidong gamot. At ang ikinagulat ni Lao Lu ay pagkatapos nitong matuno ang mga gamot na ito sa likidong gamot, nagsimula silang magsama-sama sa ilalim ng traksayo ng dagat ng apoy. Sa isang kisap mata, daan-daang mga materyales na panggamot ang pinagsama-sama.
At nang ang likidong gamot ng dalawang materyales na panggamot ay pinagsama, walang pagkakamali. Nang ang dalawang likidong gamot ay ganap na pinagsama, naglabas sila ng mga pagsabog ng halimuyak ng tableta. Si Lao Lu ay na-inspire ng gusto sa kanyang narinig. Sa itaas ng kawalan, ang kulog ay bumagsak ng malakas. Bahagyang kumalat si Yang Xiaotian at pumutok ang kulog. Matapos masipsip ng dalawang bahagi ng likidong gamot ang enerhiya ng kulog, sila ay naging mga tabletas. Dalawang Great Saint Peels ang lumitaw sa harap nina Yang Xiaotian at Lao Lu. Ang dalawang Great Saint Peels ay mayroong 7 magagandang pattern ng santo sa kanilang mga ibabaw. 7 Tribulations Heavenly Grade Great Saint Peels. At ang dalawa ay pinunang sabay-sabay. Nagulat si Lao Lu. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang dalawang 7 Tribulations Heavenly Grade Great Saint Peels sa kanyang kamay, ngunit hindi siya nagulat. Kung tutuusin, sanay na siyang magpino ng 15 Tribulations Heavenly Grade na tabletas noon, at ngayon ay nagpipino siya ng 7 Tribulations na tabletas, kaya wala na talagang dapat ipagtaka. Iniligpit niya ang dalawang tabletas at kumuha ng 3 bahagi ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Great Saint Peels sa pagkakataong ito.